Invincible Divine Sword Kabanata 18. Sinabi ni Lin Tao kay Cheng Long, sasali si kapatid na Cheng Long sa kompetisyon sa kolehiyo. Sa pagkakataong ito ay tiyak na mananalo siya sa unang pwesto sa Shanghai Country at maipapasa ng maayos ang Tiandao College Assessment. Ngumiti si Cheng Long at nagsabi, hindi ako sigurado sa unang pwesto, ngunit sigurado ako sa nangungunang tatlo. Pagkasabi niya nito ay lumabas ang aura ng buong katawan niya. Ito ang rurok ng ikaapat na huling yugto ng Wuwang. Nagulat si Lin Tao. Sinasabing si Cheng Long ang rurok ng ikatlong huling yugto ng Wuwang. Sa hindi inaasahan, ang tunay na kaharian ni Cheng Long ay ang rurok ng ikaapat na huling yugto ng Wuwang. Kahit maliit lang ang pinagkaiba ng realm, ang lakas ng dalawa ay magkalayo. Pagdating sa Wuwang realm, isang maliit na kaharian, nagkaroon ng malaking pagkakaiba. Hindi ko inaasahan na si Kuya Cheng Long ang pinakamataas sa ikaapat na huling yugto ng Wuwang. Humanga si Lin Tao, sa lakas ng kapatid na si Cheng Long, pabayaan ang nangungunang tatlo, tiyak na mapapanalo niya ang unang lugar sa Shanghai Country sa pagkakataong ito. Ngayon lang, sinabi niya na si Lin Tao ay maaaring manalo sa unang pwesto sa Shanghai Country. Iyon ay isang magalang na pananalita, ngunit ngayon, ito ay mula sa puso. Mahinhin nang umiti si Cheng Long at sinabing, itinago ko ang aking lakas, ngunit maaari ring itago ng iba ang kanilang lakas. Sapat na para sa akin na manalo sa nangungunang tatlo sa Shanghai Country sa pagkakataong ito. Umupo saglit ang dalawa at uminom sandali, at nagpaalam si Cheng Long at umalis. Bago umalis, sinabihan niya si Lin Tao na siguraduhing tumira sa kanyang mansyon, at ang kanyang mansyon ay ganap na ligtas, kaya hindi na kailangang mag-alala. Pagkaalis ni Cheng Long, sinabi ng isang elder ng Tuoluo Sect, Deputy Sect Master, pinatay niyang Xiaotian ang napakaraming mga disipulo natin sa pagkakataong ito, hindi natin ito maaaring pabayaan. Ang mga mata ni Lin Tao ay mamamatay tao, syempre hindi natin ito maaaring pabayaan, kahit na hindi natin kayang patayin siyang Xiaotian, kailangan nating may pumatay sa kanyang mga magulang upang ipaghiganti ang namatay na mga disipulo. Talaga. Ngunit, sa kasamaang palad, wala kang pagkakataong ito. Isang malamig na boses ang narinig. Bigla ang boses, at nagulat si Lin Tao at ang mga elder ng Tuoluo Sect. WHO. Biglang tumingin ang dalawa at nakita si Wu Qi na lumabas na may dalang malaking kahoy na patpat. Ikaw kasi. Nakilala ng dalawa si Wu Qi at agad na gustong bumunot ng kanilang mga espada, ngunit nang bubunot na sila ng kanilang mga espada, isang nakakatakot na pressure ang bumalot sa dalawa. Sa ilalim ng nakapangangilabot na panggigipit na ito, naramdaman ng dalawa na parang diniin sila ng bundok, hindi sila makahinga, at maging ang kanilang mga galaw ay bumagal. Martial Emperor. Nakasindak ang dalawa kay Wu Qi. At ang matandang nasa harapan nila ay tiyak na hindi isang ordinaryong Martial Emperor. Marami na silang nakitang Martial Emperors, at wala silang ganoong pressure. Maliban kung ito ay ang Supreme Emperor. Sabi ko, wala kang ganitong pagkakataon. Malamig ang mga mata ni Wu Qi, at hindi niya tinawag ang kanyang soul ring. Inalis pa rin niya ang malaking kahoy na stick, at biglang, isang madilim na berdeng ilaw ang lumabas. Si Lin Tao, ang elder ng Tuoluo Sect, ay takot na galit na pinapatakbo ang kanyang tunay na enerhiya, at binunot ang kanyang espada ng buong lakas. Gayunpaman, sa sandaling maglaslas sila ng kanilang mga espada, sila ay nilubog ng madilim na berdeng liwanag. Agad na tinakton ng madilim na berdeng ilaw ang kanilang buong katawan. Nakita ni Lin Tao at ng iba pa ang takot na ang brasong may hawak ng espada ay agad na nagyelo, at pagkatapos ay nagsimulang tumigas at manhid ang buong katawan hanggang sa wala ng malay. Walang magawa silang pinagmamasdan habang ang kanilang mga katawan ay patuloy na inaagnas ng nakakatakot na malamig na hangin hanggang sa ang mundo sa kanilang mga mata ay naging madilim na berde. Tiningnan ni Wu Qi si Lin Tao at ang isa pang tao na nagyelo sa mga eskultura ng yelo, at kasama ang isang alon ng malaking kahoy na stick sa kanyang kamay, si Lin Tao at ang isa pang tao ay binugbog sa hindi mabilang na mga ice cube at nagkalat sa buong lupa. Pinatay ni Wu Qi ang dalawang tao, at nawala kaagad habang umiindayog ang kanyang katawan. Kinabukasan, dumating si Cheng Long sa mansyon at tiningnan ang mga katawan ni Lin Tao at ng iba pa na may napakalungkot na mukha. Yang Xiaotian, hinahanap mo si kamatayan. Malamig ang boses ni Cheng Long. Hindi na kailangang sabihin, ang pagkamatay ni Lin Tao at ng iba pa ay hindi mapaghihiwalay kay Yang Xiaotian. Talagang naglakas loob si Yang Xiaotian na pumatay ng mga tao sa kanyang mansyon. Yang Xiaotian, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang kahihinatnan ng pagkakasala sa akin.
Naikuyom ni Chenglong ang kanyang mga kamao, na parang gusto niyang durugan si Yang Xiaotian. Ang balita na ang master ng Tuo Luo sect ay pinatay sa mansyon ni Chenglong ay nagdulot din ng matinding kaguluhan. Hindi pinansin ni Yang Xiaotian ang labas ng mundo at nag-practice ng 100 swordsmanship sa courtyard ng Divine Sword Academy. Ngayon, ang 100 swordsmanship ay naperpekto na, at ang kailangan niyang gawin ay isa-isang magsanay sa 100 swordsmanship hanggang sa tuktok. Sa nakalipas na ilang buwan, nag-practice siya ng higit sa 30 swordsmanships ng 100 swordsmanship hanggang sa tuktok. Sa looban, ang lakas ng espada ay nasa lahat ng dako, minsan tulad ng ulan, hangin, dragon, at phoenix. Matapos isagawa ito ng ilang sandali, tumigil si Yang Xiaotian. Gayunpaman, ang patio ng Divine Sword Academy ay napakaliit pa rin, at hindi niya ito magagawa sa nilalaman ng kanyang puso kahit na gusto niya. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagsasanay sa espada, si Luo Qing, na naghahanap ng balita, ay pumasok upang iulat kay Yang Xiaotian ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa lahat ng partido sa maharlikang lungsod. Matapos itong iulat ni Luo Qing, naramdaman niyang may kailangan pa siyang iulat kay Yang Xiaotian, at sinabing, "Sir, narinig ko rin na gusto ni Wen Jingtao na saktan si Miss Wen Jingyi. Walang mga pagkakamali sa isang post, isang nilalaman, isang libro, isang forum, isa-6, isa-9. 6 na beses nang ninakawan ang caravan ng Fengyan merchant sa nakalipas na 2 taon. Siniraan ni Wen Jingtao at ilang matatanda ng merchant si Miss Wen Jingyi, na sinasabing nakipagsabuatan siya sa mga gangster para gawin ito. Hinihiling namin sa general manager ng merchant na tanggalin siya sa posisyon ng elder, ikulong siya, at magsagawa ng masusing investigasyon. Nanlamig ang mukha ni Yang Xiaotian nang marinig niya ito. Noong nakaraang pagkakataon, pinatay niya ang pinuno ng Blood Knife Gang at nakakuha ng isa pang Tianlong sword mula sa kanya. Marami rin siyang nakitang sulat. Ang mga liham na ito ay pawang ebidensya na nakipagsabuatan si Wen Jingtao sa pinuno ng Blood Knife Gang upang pagnakawan ang caravan ng Fengyan merchants. Hindi ko inaasahan na si Wen Jingtao ay sisiraan na ngayon kay Wen Jingyi, sinasabing nakipagsabuatan si Wen Jingyi sa mga gangster para gawin ito. Wen Jingtao. Ngumisi si Yang Xiaotian. Hindi pa niya nasettle ang huling account kina Wen Jingtao at Wen Chulan, ang big-breasted na babae, at ang dalawang lalaking ito ay lumabas para manggulo muli. Well, kung ganoon ang kaso, pupunta siya sa Fengyan merchants. Ano naman ngayon? Tanong niya kay Luo Qing. Ang general manager ng Fengyan Commercial Bank ay nagpupulong ngayon ng isang grupo ng mga matatanda upang talakayin ang usapin ng pakikipagsabuatan ni Miss Wen Jingyi sa mga gangster. Sabi ni Luo Qing. Tumango si Yang Xiaotian, tumingin sa langit, at nagsabi, pupunta ako ngayon sa Fengyan Commercial Bank. Sabihin kay Wu Lao na kapag hindi ako babalik pagkalipas ng 1 oras, hayaan si Wu Lao na pumunta sa headquarters ng Fengyan Commercial Bank. Sumang-ayon si Luo Qing, at pagkatapos ay nagsabi, Sir, dapat ba kaming sumama sa iyo? Hindi na kailangan. Pagkatapos magsalita ni Yang Xiaotian, kumislap ang kanyang pigire, umalis siya sa bakuran, nagsuot ng dragon head mask, at pumunta sa headquarters ng Fengyan Commercial Bank. Sa oras na ito, sa inner hall ng Fengyan Commercial Bank Headquarters, si Wen Fei, ang general manager ng Fengyan Commercial Bank Headquarters, ay nakaupo sa parehong hall kasama sina Wen Jingtao, Wen Jingyi at iba pa. Si Wen Jingtao, bilang dakilang elder, ay nakaupo sa ibaba ni Wen Fei, at si Wen Jingyi, nakakasali lang sa grupo ng matatanda, ay nakaupo sa dulo. Si Wen Jingtao ay naglabas ng isang sulat at sinabi kay Wen Fei, General, ito ay katibayan na si Wen Jingyi ay nakipagsabuatan sa mga gangster. Inilabas niya ang balita ng ating merchant caravan sa mga gangster, na naging sanhi ng 6 na beses na ninakawan ang ating merchant caravan sa nakalipas na 2 taon, na may pagkawalan ng halos 1 milyong ginto. Mangyaring ikulong si Wen Jingyi at mabawi ang mga pagkalugi ng merchant. Pagkatapos nito, ipinakita niya ang sulat kay Wen Fei. Bago natapos ang pagbabasa ni Wen Fei, galit na itinuro ng isa pang elder si Wen Jingyi, Wen Jingyi, miyembro ka ng pamilya Wen, ngunit nakipagsabuatan ka sa mga gangster. Ikaw ang naging dahilan upang mawala ng halos 1 milyong ginto ang mga ngalakal. Sabihin mo sa akin, bakit mo ginawa ito? Inakusahan din ng ilan pang matatanda si Wen Jingyi. Nanatiling tahimik ang natitirang 2 matanda. Malamig na sinulyapan ni Wen Jingyi si Wen Jingtao at ang iba pa, at sinabi kay Wen Jingtao, sino ang nakakaalam kung saan nanggaling ang liham na ito? Sumulat ka ng liham at sinisiraan ako, na sinasabing nag-leak ako ng balita sa mga gangster.
Kung gayon, maaari ba akong sumulat ng isang liham ng basta-basta at sabihin na nakipagsabuatan ka sa mga gangster? Ngumisi si Wen Jingtao, Wen Jingyi, maglakas loob kang magkwibel. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Wen Fei, talagang hindi ito sulat kamay ni Wen Jingyi. Pagkatapos ay itinuro niya ang sulat at sinabing, ang liham na ito ay isinulat ng isang taong gumagaya sa sulat kamay ni Jingyi. Napag-aralan ko na ang sulat kamay ni Jingyi. Mayroong ilang mga lugar na maaaring patunayan ito, tulad ng salitang hangin sa sulat na ito. Ang salitang hangin na isinulat ni Jingyi ay napakalambot, ngunit ang salitang hangin sa liham na ito ay walang anumang malambot na pakiramdam. Ang liham na ito ay isinulat ng isang lalaki. Nagulat si Wen Jingtao at iba pa sa mga salita ni Wen Fei. Walang nag-aakalang pag-aaralan ni Wen Fei ang sulat kamay ni Wen Jingyi ng napakaseryoso. Ngunit, ano ang ginagawa mo bilang isang lalaki na nag-aaral ng sulat kamay ng isang babae? Bagaman hindi ito isinulat ni Wen Jingyi, maaari rin itong isulat ng kanyang mga nasasakupan. Nakipagtalo pa rin si Wen Jingtao. Umiling si Wen Fei at nagsabi, ang liham na ito ay hindi maaaring patunayan na ito ay isinulat ni Jingyi, at hindi rin ito mapapatunayan na hiniling niya sa kanyang mga nasasakupan na isulat ito. Sa katunayan, nakikita pa rin niya ang ilang mga bagay ng malinaw. Sa sandaling ito, bigla siyang napatingin sa sulok. Nakita ko ang isang madilim na figure na lumitaw sa madilim na sulok ng bulwagan sa harap. WHO. Napansin din ni Wen Jingtao at ng iba pa ang madilim na figure at nagulat sila. Sa oras na ito, lumabas ang madilim na figure. Nang makita siyang Xiaotian na may maskara sa ulo ng dragon, nagulat ang magandang mukha ni Wen Jingyi, Lord Long. Nang marinig ni Wen Fei at ng iba pa na ito ang misteryosong parmasyutiko na si Lord Long, nagulat sila at mabilis na tumayo. Si Lord Long na ngayon ang Super God of Wealth ng Fengyan Commercial Bank. Ako si Wen Fei, ang General Manager ng Fengyan. Hindi ko alam na ikaw pala si Lord Long. Ikinumpas ni Wen Fei ang kanyang mga kamao at yumuko, na-offend ka namin ngayon, patawarin mo kami, Lord Long. Nakipagkamay siyang Xiaotian at sinabing, huwag na tayong mag-usap ng marami. Mayroon akong ilang mga table tas dito at gusto kong ibenta ang mga ito sa iyong Fengyan Company. Hindi ko lang alam kung kaya ng kumpanya mo ang mga ito. Nang marinig ito ni Wen Fei, ang General Manager ng Fengyan Company, agad siyang natuwa at nanginginig ang kanyang boses, I wonder kung anong klaseng pills ang gustong ibenta ni Lord Long. Noong nakaraang pagkakataon, ibinenta niyang Xiaotian ng Fengyan Company ng 10 top-grade na dragon at tigre na elixir. Itinaas nito ang prestihiyo ng buong Fengyan Company. Mula sa sinabi niyang Xiaotian kanina, posible bang ibenta niya ang Fengyan Company ng 20 top-grade dragon at tigre elixir sa pagkakataong ito? Excited din ang ibang matatanda. Kasama si Wen Jingtao. Sa oras na ito, naglabas siyang Xiaotian ng 20 bote ng jade at inilagay ito sa mesa. Sa pagtingin sa 20 bote ng jade sa kanyang harapan, mas bumilis ang tibok ng puso ni Wen Fei. Hindi kaya, tulad ng nahulaan niya ngayon, ibebenta ni Lord Long ang kanilang kumpanya ng 20 nangungunang dragon at tiger spirit pills sa pagkakataong ito. Binuksan ni Wen Fei ang unang bote ng jade nang nanginginig ang mga kamay. Nang mabuksan ang bote ng jade, may 4 na mahinang tunog ng mga hayop. Ang bibig ng bote ng jade ay nagliliwanag sa liwanag. Sa nagniningning na liwanag, tila may 4 na anino ng mga banal na hayop. Nang makita ang 4 na anino ng mga banal na hayop, nagulat si Wen Fei. Hindi kaya may laman ang bote ng jade. Naramdaman niyang umakyat ang dugo sa kanyang utak, at tuwang-tuwang tumingin sa bote ng jade. Nang makita niya ang mga table tas sa bote ng jade, nanginginig siya, 4 symbol spirit peel. 4 symbol spirit peel. At isa itong top grade 4 symbol spirit peel. Nang marinig ni Wen Jingtao at ng iba pa na ang bote ng jade ay naglalaman ng 4 symbol spirit peel, lahat sila ay sumugod upang tingnan. Natigilan silang lahat nang makita ang mga table tas sa loob. Ito ay naging pinakamahusay na tableta sa mga likas na espiritual na tableta upang mapabuti ang tunay na diwa, ang 4 symbol spirit peel, at ito ay isang top grade. Alam nila na ang Tiandao Royal Family ay may mga kayamanan ng Supreme Dragon at Tiger Spirit Peel, ngunit kahit ang Tiandao Royal Family ay walang Supreme Dragon at Tiger Spirit Peel. Bilang mga elder ng Fengyan Commercial Bank, paanong hindi nila malalaman ang kahalagahan ng Supreme Dragon at Tiger Spirit Peel? Ito ay tiyak dahil alam nila na sila ay labis na nabigla at natulala. Bukod dito, dahil ang isa sa mga bote ng jade ay naglalaman ng Supreme 4 Symbol Spirit Peel, maaari bang maglaman ng iba pang 19 na bote ng jade?
Tuwang-tuwang binuksan ni Wenfei ang pangalawang bote ng Jade. Nang mabuksan ang pangalawang bote ng Jade, lumiwanag din ito ng maliwanag, at mayroon ding mga anino ng 4 na sagradong hayop. Pagkatapos, ito ang pangatlong bote ng Jade. Ang ika-4 na bote ng Jade. Habang patuloy na bumubukas ang mga bote ng Jade, naririnig ni Wenfei ang tibok ng kanyang puso na lalong tumitindi. Totoo rin ito para kay Wen Jingtao at sa iba pa. Sa bulwagan, mayroong higit sa 100 mga tibok ng puso na nanginginig. Nang ganap na mabuksan ang 20 bote ng Jade, medyo hindi matatag si Wenfei, ang General Manager ng Fengyan Commercial Bank. 20 Supreme Force Symbol Spirit Pills. Kahit na ang mga matatandang tulad ni Wen Jingtao ay nakakita na ng malalaking eksena noon, ngunit nang makita nila ang 20 pinakamataas na grado na 4 Elephant Spirit Pills sa harap nila, lahat sila ay nawalan ng pag-asa. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Lalo na si Wen Jingtao, ang kanyang puso ay nag-aalab, at ang kasakiman ay sumilay sa kanyang mga mata. Nakaharap sa 20 pinakamataas na grado na 4 Elephant Spirit Pills, mahirap para sa sinuman na hindi matukso at sakam. Paano, maaari bang inumin ng iyong kumpanya itong 20 top grade 4 Elephant Spirit Pills? Tanong ni Yang Xiaotian. Bumalik sa katinuan si Wenfei, huminga ng malalim, at nagsabi, maaari itong tanggapin ng aming kumpanya. Siguro kung gusto ni Lord Long na ibenta ito ng direkta o ipagkatiwala ang aming kumpanya na i-auction ito. Diretso lang ibenta, anong presyo? Tanong ni Yang Xiaotian nang walang anumang kalokohan. 200,000 gold per piece, Lord Long, sa tingin mo okay lang? Tanong ni Wenfei kay Yang Xiaotian na may kinakabahan na mukha sa tonong nagtatanong. Tumango si Yang Xiaotian, okay. Bagamat bihira ang top grade na 4 Elephant Spirit Pill, lahat ay may presyo, kung hindi, mawawalan ito ng stock. Gayunpaman. Binago ni Yang Xiaotian ang kanyang tono at itinuro si Wen Jingyi, kailangan ng transaksyong ito na siya ay gumana, at kapag ang iyong kumpanya ay nag-auction ng 20 top grade na 4 Elephant Spirit Pills, kakailanganin din niyang i-auction ang mga ito. Kung si Wen Jingyi ang namamahala sa operasyon at auction, ang credit ay kay Wen Jingyi. Nagulat sina Wenfei, Wen Jingtao at iba pa. Okay. Nakangiting sabi ni Wenfei. Tuwang-tuwa ang magandang mukha ni Wen Jingyi, at humakbang siya at yumuko kay Yang Xiaotian, salamat, Lord Long. Pagkatapos, ang Fengyan Business ay nagbigay ng 4 na milyong ginto kay Yang Xiaotian. Tinanggap ni Yang Xiaotian ang 4 na milyong ginto at biglang nagsabi, pumunta ako sa iyong negosyo sa pagkakataong ito para sa isa pang bagay. Pagkatapos ay naglabas siya ng 6 na liham at ibinigay kay Wenfei. Binuksan ni Wenfei ang sulat ng may pagdududa, at ang kanyang mukha ay unti-unting naging pangit. Nang si Wen Jingtao at iba pa ay nag-aalinlangan, galit na itinuro ni Wenfei si Wen Jingtao, nang ahas kang makipagsabuatan sa Blood Knife Gang at ninakawan ang mga paninda ng merchant caravan. Natigilan si Wen Jingtao at agad na nagtanggol, General, hindi ko ginawa. Ang 6 na liham na ito ay isinulat mo lahat sa pinuno ng Blood Knife Gang, at inilabas mo ang balita ng caravan sa pinuno ng Blood Knife Gang. Malamig na sinabi ni Wenfei, ito ang iyong sulat kamay. Nang marinig ito ni Wen Jingtao, ipinagtanggol pa rin niya ang kanyang sarili, hindi ako, gawa-gawa lang ang sulat. Galit niyang itinuro si Yang Xiaotian, ikaw pala, sinadya mo akong i-frame. Sa puntong ito, bigla niyang sinuntok si Yang Xiaotian. Gayunpaman, sa sandaling nakakilos siya, naharang siya ng suntok ni Wenfei. Nagulat si Wen Jingtao at paulit-ulit na umatras. Wen Jingtao, nakipagsabuatan ka sa Blood Knife Gang, ninakawan ang mga kalakal ng merchant caravan, at nang ahas na salakayin si Lord Long. Galit na sinabi ni Wenfei, halika, ibaba mo sa akin si Wen Jingtao. Nang makitang hindi tama ang sitwasyon, pinilit ni Wen Jingtao na bumalik ang lahat sa pamamagitan ng suntok at tumakas sa gulat. Hinahabol sila ng mga tao mula sa Fengyan Trading Company. Si Wen Jingtao ay desperadong tumakas mula sa punong tanggapan ng Fengyan Trading Company. Umaasa sa kanyang lakas, lumaban siya at sa wakas ay nakatakas, naiwan ang lahat sa kumpanya ng kalakalan. Dumating ang gabi. Nagtago si Wen Jingtao sa isang desyerto na kubo sa Shenzhen City. Sa oras na ito, lumitaw ang isang figure. WHO. Tanong ni Wen Jingtao sa mahinang boses. Sir, ako po. Sabi ni Wen Chulan. Gumaan ang pakiramdam ni Wen Jingtao. Naglabas si Wen Chulan ng space ring, iniabot ito kay Wen Jingtao, at sinabing, Sir,
ito ang gusto mo, nasa loob na lahat. Binuksan ni Wen Jingtao ang space ring at tiningnan ito, at tumango. Sir, aalis ka ba talaga sa Shanghai Country? Tanong ni Wen Chulan. Bumantong hininga si Wen Jingtao, at pagkatapos ay may galit na sinabi, Wen Jingyi, asong babae ka, balang araw, sisirain kita hanggang sa mamatay. Dagdag pa niya, at ang Lord Long na iyon, tiyak na malalaman ko kung sino ka at papatayin kita gamit ang sarili kong mga kamay. Sa sandaling ito, isang mahinahong boses ang tumunog, patayin mo ako gamit ang sarili kong mga kamay. Narinig ni Wen Jingtao at ng iba pa ang boses at nagulat silang tumingin, at nakita sina Yang Xiaotian at Wu Qi. Hindi nakilala ni Wen Jingtao sina Yang Xiaotian at Wu Qi, ngunit nagbago ang mukha ni Wen Chulan, ikaw pala. Yang Xiaotian. Yang Xiaotian. Nagulat din si Wen Jingtao nang marinig niya ito. Tumingin siya kina Yang Xiaotian at Wu Qi na may pagdududa, Yang Xiaotian, ano ang ibig mong sabihin ngayon? Sa oras na ito, lumitaw ang dragon head mask ni Yang Xiaotian, at ang kadiliman ay lumukob sa buong katawan niya. Ikaw si Lord Long. Nagulat si Wen Jingtao nang makita niya ang pagbabago kay Yang Xiaotian, at nabigla ang kanyang puso. Ang misteryosong parmasyutiko na si Lord Long, na sinasabing master ng Dragon Clan, ay si Yang Xiaotian. Nagulat din si Wen Chulan. Pagkatapos, biglang napagtanto ni Wen Jingtao kung bakit si Lord Long ang may sulat na ipinadala niya sa pinuno ng Blood Knife Gang. Noong nakaraang pagkakataon, pinangunahan ng pinuno ng Blood Knife Gang ang karamihan upang patayin si Yang Xiaotian, at ang sulat ay dapat na natagpuan ni Yang Xiaotian sa pinuno ng Blood Knife Gang. Kaya ayon. Yang Xiaotian, papatayin kita. Galit na galit si Wen Jingtao at sinuntok si Yang Xiaotian. Pinatakas siya ni Yang Xiaotian ngayon, at ang kanyang pagkamuhi kay Yang Xiaotian ay napakapangit. Gayunpaman, sa sandaling sumuntok siya sa harap ni Yang Xiaotian, naharang siya ng suntok ni Wu Qi. Ang tila payat na maliit na kamao ni Wu Qi ay bumangga sa malaking kamao ni Wen Jingtao, at natangay si Wen Jingtao. Nang siya ay lumapag, ang buong katawan ni Wen Jingtao ay ganap na nagyelo ng madilim na berdeng yelo. Si Wu Qi ay nagpractice ng malamig na lason mula pa noong siya ay bata, at pinagsama sa kataas-taasang mahiwagang kapangyarihan ng 10,000 Cold Force, kahit na maraming mga emperador ay hindi makalaban dito, lalo pa si Wen Jingtao sa larangan ng martial arts. Natigilan si Wen Chulan nang makita niya si Wen Jingtao na biglang natangay. Paglapag niya, naging ice sculpture na siya. Tiningnan niya si Wu Qi na may takot sa kanyang magandang mukha. Sinabi niya kay Yang Xiaotian, Lord Long, hindi, Lord Yang, handa akong pagsilbihan ka ng buong puso, mangyaring huwag mo akong patayin. Alam kong nagkamali ako. Umiyak pa siya sa dulo. Bumuhos ang luha na parang bulaklak. Sinulyapan ni Yang Xiaotian ang malaking dibdib ng isa, may hawak na mahabang espada, at naglakad patungo kay Wen Chulan. Tumingin si Wen Chulan kay Yang Xiaotian na papalapit na may mukha na puno ng takot. Biglang, mabangis ang kanyang mga mata, at bigla siyang tumalon at hinawakan si Yang Xiaotian, halatang balak na hulihin si Yang Xiaotian, pagbabantaan si Wu Qi, at pagkatapos ay umalis. Sa pagtingin sa nahuli na si Wen Chulan, hindi lingid sa kaalaman ni Yang Xiaotian ang mga kalkulasyon ni Wen Chulan. Bigla niyang itinulak ang mahabang espada sa kanyang kamay, kasing bilis ng kidlat, at agad na tinusok ang lalamunan ni Wen Chulan. Natigilan si Wen Chulan sa hangin, hindi makapaniwalang nakatingin kay Yang Xiaotian, na mamaos ang boses, ikaw, Wuwang Realm. Si Yang Xiaotian, ay talagang eksperto sa Wuwang Realm. Ngunit hindi ba't sinabi na si Yang Xiaotian ay higit sa ika-4 o ika-5 antas ng likas na kaharian. Dahan-daang binunot ni Yang Xiaotian ang kanyang espada. Nahulog si Wen Chulan mula sa mataas na lugar. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang lalamunan, na nagpapakulay ng pula sa kanyang buong katawan. Malamig ang mga mata ni Yang Xiaotian, nakalimutan kong sabihin sa iyo na ayaw ko ng soy milk. Ayaw mo ng soy milk. Nanlilisik ang mga mata ni Wen Chulan, at nawala ang kanyang hininga. Binawi ni Yang Xiaotian ang tungtian sword. Tumalikod siya at umalis kasama si Wu Qi. Tungkol naman sa mga bangkay ni na Wen Jingtao at Wen Chulan, hindi niya ito hinarap. Pagdating ng panahon, hayaan ang mga tao ng pamilya Wen na harapin sila. Hindi nagtagal pagkaalis ni Yang Xiaotian at ng iba pa, dumating sina Wen Fei, Wen Jingyi at iba pa. Sa oras na ito, ang yelo sa katawan ni Wen Jingtao ay natunaw, at ang kanyang buong katawan ay madilim na berde. Tila namatay siya sa pagkalason. Kung tinamaan ka ng one-hand poison ni Wu Qi, kung hindi mo maalis ang malamig na lason, malapit nang atakihin ng lason ang iyong puso at mapuputol ang iyong hininga.
Tiningnan ni Wenfei ang mga katawan nina Wen Jingtao at Wen Chulan na may komplikadong ekspresyon. Hiniling niya sa isang tao na bawiin ang mga katawan at tingnan kung sino ang gumawa nito. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Kinabukasan. Ang araw ay sumisikat. Nang makitang maganda ang panahon, inihatid ni Yang Xiaotian ang kanyang mga magulang para mamasyal. Magaling itong Wang Cheng. Sabi ni Wang Ying na may damdamin. Kahit na ang Shenzhen City ay isa rin sa pinakamalaki at pinakamaunlad na lungsod sa Shanghai Country, medyo kulang pa rin ito sa background kumpara sa Wang Cheng. Ngumiti si Yang Xiaotian at sinabi, kung nagustuhan ito ni nanay, bibili tayo ng mansyon sa Wang Cheng. Nagulat si Wang Ying at mabilis na umiling at sinabing, hindi, anak, kahit may pera ka ngayon, hindi mo ito maaaksaya ng ganito. Hindi tayo titira dito ng mahabang panahon. Magsasalita na sana si Yang Xiaotian, ngunit narinig niya ang isang magandang boses, kuya. Tumingin si Yang Xiaotian at nakita si Wen Jingyi na naglalakad na may pagtataka. Si Wen Jingyi ay nakasuot ng itim na damit, na nagpapakita ng kanyang kaakit-akit at pambabaeng alindog. Si Ate Wen po. Ngumiti si Yang Xiaotian. Hindi niya akalain na makikilala niya si Wen Jingyi sa pamimili niya. Ang aking kapatid ay dumating sa maharlikang lungsod, ngunit hindi siya pumunta upang makita ako. Natuwa si Wen Jingyi, at galit na sinabi, bakit napakalayo mo sa akin? Ngumiti si Yang Xiaotian at nagsabi, naparito ako para lumahok sa kompetisyon sa kolehiyo. Plano kong manalo sa nangungunang 10, at pagkatapos ay hanapin si Ate Wen. Gusto mong sumali sa kompetisyon sa kolehiyo at manalo sa top 10. Natigilan si Wen Jingyi, at pagkatapos ay tumawa ng malakas, ang kanyang magandang mga mata ay kurbadong, ang iyong maliit na braso ay hindi kahit kalahati ng laki ng iba, at sumasali ka pa rin sa kompetisyon sa kolehiyo. Malinaw na iniisip na nagbibiro lang si Yang Xiaotian. Tiningnan ni Yang Chao sina Yang Xiaotian at Wen Jingyi na nag-uusap at tumatawa, inalis ang ubo, at nagtanong, Xiaotian, sino ang babaeng ito? Mabilis na ipinakilala ni Yang Xiaotian si Wen Jingyi sa kanyang mga magulang, at pagkatapos ay ipinakilala sina Yang Chao at Wang Ying kay Wen Jingyi. Nang marinig ni Wen Jingyi na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at ang magandang babae sa kanyang harapan ay ang ama at ina ni Yang Xiaotian, mabilis niyang binati sila, medyo napigilan. Dahil nandoon ang mga magulang ni Yang Xiaotian, hindi naging komportable si Wen Jingyi na makipag-chat kay Yang Xiaotian ng mahabang panahon, at nagpaalam at umalis pagkaraan ng ilang sandali. Nang umalis, buong puso nilang inanyayahan si Yang Xiaotian at ang dalawa pang pumunta sa Fengyan Commercial Bank. Tiningnan ni Wang Ying ang magandang figure ni Wen Jingyi at ngumiti, kaya siya si Wen Jingyi mula sa pamilyang Wen. Napakaganda niya. Ngumiti si Yang Chao at tinanong si Yang Xiaotian, paano kayo nagkakilala ni Wen Jingyi? Nang makitang puno ng kahulugan ang mga mata ng kanyang mga magulang, ipinaliwanag ni Yang Xiaotian, ilang beses na akong nagbebenta ng mga pills sa Fengyan Commercial Bank. Magkaibigan kami. Ngumiti sina Yang Chao at Wang Ying, ngunit hindi na nagtanong pa. Sa susunod na mga araw, nagsanay si Yang Xiaotian ng espada at dragon art sa bakuran. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay dumating na ang kompetisyon sa kolehiyo. Madaling araw, umalis si Yang Xiaotian at ang mga tao mula sa Divine Sword Academy sa Villa at nagtungo sa plaza ng palasyo. Kahit na masyadong maaga, ang Wangcheng Street ay matagal nang nalik. Para sa mga tao ng Shanghai Kingdom, ang kolehiyong ito ay mas mahalaga kaysa sa paligsahan ng parmasyutiko. Sa makatuwid, ang lahat ng mga universidad at kolehiyo at universidad sa mga pangunahing pamilya ng Shanghai Kingdom ay dumating na. Tumingin si Yang Xiaotian sa paligid, at nakita ang lahat ng mga pulutong ng mga tao, at umabot hanggang sa dulo ng kalye. Gayunpaman, sa sandaling umalis si Yang Xiaotian at ang kanyang partido sa kabilang patio, nakita niya na ang palasyong binabantayan sa palasyo ay nagmula sa mabibigat na baluti. Master Yang Shen, si Wang Cheng ay masikip. Hiniling sa akin ni Wang Xiang na hintayin si Master Yang Shen na pumunta sa palasyo. Lumapit kay Yang Xiaotian ang kapitan ng gwardya at magalang na yumuko. Nakikinig sa Wang Palace Guard na mga sundalo ay dumating upang salubungin si Yang Xiaotian at ang iba pa sa palasyo, lahat ng tao sa paligid ay nagkakagulo. Sa buong kaharian ng Shanghai, tinatayang si Yang Xiaotian lamang ang may ganitong paggamot. Bilang resulta, binuksan ng Guardian Guard ang daan sa harapan at dinala si Yang Xiaotian at ang kanyang partido sa palasyo. Sa bukas na daan ng palasyo, mailalarawan itong makinis. Sa dami ng tao, nagkita-kita ang mga tao ng Yunhui College, at natural na hindi sila komportable.
Malamig na sinabi ni Deng Yichen, mabait lang na kapatid, kung hindi, iniisip niya kung sino siya. Pagkatapos ay sinabi niya, siya ay isang sibilyan lamang ng isang maliit na Yang Jazuang. Pinagmasdan ni Kai Hao si Yang Xiaotian, na nasa harapan niya, umiling-iling ng palihim, at ang puno ay lubhang naantig. Naging mas malamang si Yang Xiaotian. Kapag siya ay nangangaso sa magic field, mas hindi siya mabubuhay. Sa ilalim ng bukas na kalsada ng palasyo, walang nangyari, at si Yang Xiaotian at ang iba pa ay pumunta sa Palace Square. Inihatid ng Royal Palace si Yang Xiaotian at ang iba pa sa Palace Square bago umalis. Sa plaza, may ilang pamilya na. Dumating na si Zhang Men, at maraming tao ang bumati kay Yang Xiaotian. Ang ilang mga tao mangyaring. May mga taong sumasamba. Siyempre, ang ilang mga tao ay maaaring umaasa sa pagkamatay ni Yang Xiaotian sa larangan ng pangangaso. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating sina Cheng Long, Hu Xing at Cheng Beibei at iba pa. Maraming naayos si Cheng Beibei pagkatapos ng self-competition. Pagkatapos ng ilang buwan, lumaki siya ng husto. Palem Yang Xiaotian, siya ay nasa isang komplikadong mood para kay Yang Xiaotian. Nakita ni Lin Yong sina Hu Xing at Cheng Long na magkasama, ang kanyang mukha ay hindi masyadong maganda. Pinagsabihan niya ang kanyang alagad na si Hu Xing at hiniling sa kanya na maglakbay kasama si Cheng Long sa hinaharap. Gayunpaman, ginamit ni Hu Xing ang kanyang mga salita bilang hangin sa kanyang tainga. Mukhang iniisip ni Hu Xing na ang kolehiyo ang mananalo sa nangungunang 10 at matagumpay na makakapag-evaluate sa Tiandao College. Sa makatuwid, hindi niya masyadong binitawan ang kanyang mga salita ng kanyang amo. Hu Xing, halika rito. Uminom si Lin Yong. Nagkunwaring hindi narinig ni Hu Xing, at tumawa pa rin kasama si Cheng Long doon. Nang sabihin ni Lin Yong sa pangalawang pagkakataon, dahan-dahan siyang lumapit. Hindi ko alam kung anong nangyari kay Master. Mabagal na sabi ni Hu Xing. Nakita ni Lin Yong ang hitsura ni Hu Xing at pinakalma ang kanyang mukha. Maraming beses na kitang binalaan, huwag kang sumama kay Cheng Long. Tumawa si Hu Xing, Guro, kung sino ako at ako, ito ang aking negosyo, wala kang karapatang makialam. Pagkatapos ay kinamot niya ang kanyang mga tainga at sinabing, makapanatag ka, pagkatapos ay pumasok ka sa larangan ng pangangaso, kung ako ay kapag nakilala mo ang Panginoon ni Yang Dayan, paprotektahan ko siya at aalagaan ko siya. Hindi ko siya sasaktan kahit konti. Napakalakas ng mga salita ni Hu Xing. Tumingin si Yang Xiaotian kay Lin Yong, at si Lin Yong ay napahiya saglit. Talagang nag-aalala siya sa kaligtasan ni Yang Xiaotian pagkatapos pumasok sa hunting field, kaya pinrotektahan ni Hu Xing si Yang Xiaotian sa hunting field. Hindi ko lang inaasahan na sasabihin ito ni Hu Xing dito, dahilan para mapahiya sila ni Yang Xiaotian. Pagkatapos magsalita ni Hu Xing, lumingon siya kay Yang Xiaotian at tumawa, Yang Dayanzo, siguraduhin mo, kapag pumasok ka sa hunting field, paprotektahan kita at hindi kita sasaktan. Tumingin si Yang Xiaotian kay Hu Xing, ang kanyang mukha ay walang malasakit, hindi mo ako kailangang protektahan, pagkatapos ay maaari mong protektahan ang iyong sarili. Narinig ni Hu Xing ang mga salita, hahangumiti, okay. Tapos tumalikod siya at umalis. Sa di kalayuan, pinanood ng Yunhui College Luo Junpang ang eksenang ito at pinagtawanan si Kai Hao. Hindi ko inaasahan na sinabi rin ni Lin Yong sa kanyang mga disipulo na hayaan ang kanyang mga disipulo na protektahan si Yang Xiaotian sa larangan ng pangangaso. Yang Xiaotian ay ang sanggol ng Shenjian Academy. Siyempre, si Lin Yong ay natatakot na si Yang Xiaotian ay mamatay sa larangan ng pangangaso. Tumawa si Kai Hao, gayunpaman, may mga contradiction sina Hu Xing at Yang Xiaotian, at kapag malapit na sila kay Cheng Long, paano niya masusunod si Lin Yong kung gusto mong protektahan si Yang Xiaotian? Pagkatapos ay sinabi niya, gayunpaman, ang Demon Field ay mapanganib, kahit na gusto ni Hu Xing na protektahan ito, maaaring hindi na mabuhay si Yang Xiaotian. Nang makita ang lahat sa paligid ng mga tao, sinabi ni Lin Yong kay Yang Xiaotian, Yang Dayanzo, wala akong ibang kahulugan, ako lang. Tumawa si Yang Xiaotian, naiintindihan ko. Alam niyang mabuti para sa kanya si Lin Yong. Sa unti-unting paglapit ng malaking ratio ng kolehiyo, parami ng parami ang mga alagad ng bawat paaralan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang hari ng Shanghai Kingdom, na nakasuot ng dragon robe, ay nabuksan sa harap ng lahat. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Tumayo si Cheng Kai sa Longtai, hinayaan ang mga eunuch na nagsimulang ipahayag ang mga patakaran at gantimpala ng big ratios ng kolehiyo.
Nang marinig ko na ang kolehiyo ay ang unang lugar ay maaaring selyuhan, at lahat ng nasa eksena ay nagkakagulo. Ang Baron Zhu ay walang alinlangan na magpapasigla sa mga alagad ng Shanghai. Well, now, please participate in the college's Dobby Disciples to prepare. Pagkatapos kong simulan ng French formation, lahat ay maaring pumasok. Sumigaw ang biting kasama ang lalamunan ng tandang, at pagkatapos ay pumunta sa plaza upang simulan ang pagbuo ng Pranses. Biglang lumundag ang parisukat ng parisukat, at lumitaw ang isang malaking portal ng transmission sa harap ng lahat. Nang makita ang portal ng transmission, ang mga disipulo ay nagsiksikan sa pagbuhos. Ang Panginoon ng Palasyo, mag-ingat ka. Hindi naiwasang makita ni Lin Yong na papasok si Yang Xiaotian sa pintuan ng transmission. Nag-alala din sina Yang Chao at Huang Ying, at sinabihan si Yang Xiaotian na huwag maging matigas ang ulo pagkatapos pumasok sa Demon Hunting Field. Ngumiti si Yang Xiaotian at tiniyak ang lahat. Dumating siya sa gate ng teleportation, nag-flash, at nawala sa space channel. Nakita ni na Cheng Long, Hu Xing, Deng Yichen, Shen Zihan at iba pa si Yang Xiaotian na pumasok sa Demon Hunting Field, at pagkatapos ay humakbang pasulong at pumasok sa teleportation gate. Pagkatapos pumasok ni Yang Xiaotian sa teleportation gate, nakaramdam siya ng pagkahilo at nakarating sa isang madilim na disyerto. Ang disyerto ay walang laman, walang buhay, napakainit at tahimik. Mukhang ito ang Demon Hunting Field. Pinagmasdan ni Yang Xiaotian ang walang katapusang disyerto sa kanyang harapan at inisip ang sarili. Ang marka ng kolehiyo ay nahahati sa dalawang round. Ang unang round ay ang pagpasok sa Demon Hunting Field upang manghuli ng mga demonyo. Hanggat manatili ka sa Demon Hunting Field sa loob ng 10 araw at makapatay ng 100 demonyo, papasa ka sa unang round. Ang round na ito ay tila simple, ngunit ito ay lubhang mapanganib, dahil mayroong hindi mabilang na mga demonyo sa Demon Hunting Field, at maaari kang makatagpo ng malaking bilang ng mga demonyo anumang oras. Kung makatagpo ka ng malaking bilang ng mga demonyo, kahit na nasa antas ka ng Martial King, mahihirapan itong makatakas. Tinukoy ni Yang Xiaotian ang direksyon, tumalon, at tumakbo pasulong. Gayunpaman, hindi pa siya nakakalayo nang makita niya ang isang demonyo na dumarating sa hangin. Ang demonyo ay may taas na ilang metro, natatakpan ng kaliskis, na may 2 sungay sa ulo, at napakasama ng hitsura. Ito ang yaksha sa mga demonyo. Ang yaksha ay napakalakas, may mga bakal na buto, at napakahirap patayin. Ito ay katumbas ng antas ng Xiantian. Ang yaksha sa kanyang harapan ay may umbok sa kanyang likod, at tila siya ay magpapalaki ng mga pakpak. Sa sandaling lumaki siya ng mga pakpak, siya ay magiging isang lumilipad na yaksha, katumbas ng antas ng Martial King. Habang tumatakbo ang yaksha na ito, ang isa pang grupo ng mga yakshas ay sumugod mula sa malayo, at may 14 sa kanila. Hihihi. Natagpuan ng mga yaksha si Yang Xiaotian at tumawa pagkatapos magulat. May mga bata pa palang tao na naglalakas loob na pumasok sa lupain ng demonyo. Ang mga anak ng tao ay may malambot na balat at laman. Akin ang taong ito. Gusto ko siya. Nakita ko ang isang yaksha na bumilis at mabilis na sumugod kay Yang Xiaotian, na may excited na mukha. Sa isang kisap mata, dumating ang yaksha sa harap ni Yang Xiaotian. Hinawakan niya ang kanyang 2 kamay at sabay na ibinuka ang kanyang dagwang bibig, na gustong sunggaban ng direkta si Yang Xiaotian at ipasok siya sa kanyang bibig upang nguyain ng hilaw. Nakatingin kay Yang Xiaotian na nakabuka ang dagwang bibig, direktang itinaas niya ang kanyang maliit na pink na kamao at sinuntok, tinamaan ang baba ng yaksha sa kanyang harapan. Boom! Parang isang malaking tunog ng drum. Nakita ko na ang yaksha ay direktang tinamaan sa kalangitan ng maliit na pink na kamao ni Yang Xiaotian. Nang tamaan siya ng mataas sa langit, walang tigil na nabasag ang kanyang baba sa bilis na nakikita ng mata. Hindi lang ang baba niya, pati ang pangit niyang mukha at ang ulo niya ay basag din. Nang lumapag ang yaksha, ang kanyang buong ulo ay nabasag. Nagkalat ang berdeng laman at dugo sa buong lupa. Laking gulat ng ibang mga yakshas na dumating nang makita nila ang eksenang ito. Alam mo, ang mga yakshas mismo ay gawa sa bakal, at ang kanilang depensa ay napakalakas, hindi banggitin ang kanilang mga ulo, na mas nakakatakot. Pero ngayon, nagkawatak-watik sila ng suntok ng batang nasa harapan nila. Dinurog ni Yang Xiaotian ang yaksha sa kanyang harapan ng isang suntok, at inilipat ang kanyang katawan sa iba pang yakshas. Pagkatapos, sinuntok niya ulit, at sinuntok din sa baba ang pangalawang yaksha. Pagkatapos, dumating siya sa pangatlong yaksha. Sinuntok. Ang katawan ni Yang Xiaotian ay kasing bilis ng kidlat.
Sa bawat pagsuntok niya, ang isang yaksha ay matatenggay ng hangin, at ang ulo ng isang yaksha ay madudurog. Sa isang kisap mata, mahigit 100 suntok na ang ibinato ni Yang Xiaotian. Mahigit 100 yakshas ang lahat ay natangay at nahulog sa lupa. Sa pagtingin sa mga katawan ng higit sa 100 yakshas, ang mga mata ni Yang Xiaotian ay nanlamig at siya ay kumislap. Ang disyerto sa kanyang harapan ay walang laman, at walang mapagtatagwan, kaya't kailangan niyang umalis sa lalong madaling panahon, kung maraming lumilipad na yakshas ang dumating, hindi siya makakaalis kahit na gusto niya. Kaya niyang pumatay ng 12-dosenang lumilipad na yakshas, ngunit hindi nang ahas si Yang Xiaotian na sabihin na kaya niyang harapin ang daan-daang lumilipad na yakshas. Daan-daang lumilipad na yakshas ay katumbas ng daan-daang martial king. At ang ilang lumilipad na yakshas ay may lakas ng ika-6, ika-7, o kahit na ika-9 at ika-10 antas ng mga martial king. Hindi nagtagal pagkaalis ni Yang Xiaotian, si Hushing at ang inner court disciple na si Li Qi ay sabay ding na-teleport dito. Laking gulat ng dalawa nang makita ang mga bangkay ng yaksha sa buong lupa. Nang makita nilang lahat ng yaksha ay nabasag sa ulo sa pamamagitan ng isang suntok, sila ay mas kinilabutan. Nakakakilabot na puwersa ng kamao, talagang nabasag niya ang ulo ng isang yaksha sa isang suntok. Nagulat si Hu Xing, saang academy siya galing, at mayroon siyang ganoong lakas. Anak ba ni Kulog mula sa Thunder Academy? Nagulat si Li Qi. Ang Thunder Academy, Divine Sword Academy, Yunhui Academy, at Shanghai Academy ay lahat ng 4 na pangunahing akademya sa Shanghai Country. Ang Thunder Son of Thunder mula sa Thunder Academy ang pinakakinikilalang alagad sa kompetisyong ito sa akademya. Naniniwala ang lahat na ang Thunder Son ang mananalo sa unang pwesto. Dapat si Thunder Son. Sol M na ang mukha ni Hu Xing, hindi ko inaasahan na ang Thunder Son ay mas malakas kaysa sa inaakala natin. Bagaman madali niyang napatay ang higit sa 100 yakshas sa kanyang harapan, tinanong niya ang kanyang sarili kung maaari niyang basagin ang mga ulo ng mga yakshas na ito ng isang suntok. Pagkaalis ng dalawa, sunod-sunod na dumating ang ilang grupo ng mga disipulo, ngunit kahit sino pa sila, laking gulat nila nang makita ang mga ulo ng yakshas na ito na dinudurog ni Qiran. Pagkaalis ni Yang Xiaotian, sunod-sunod niyang nakilala ang ilang yakshas. Hindi niya inilabas ang kanyang espada, ngunit direktang sinuntok ang mga ito. At lahat sila ay mga headshot. Ang yakshas ay mahirap patayin, at ang ulo ay ang nakamamatay na lugar. Hanggat sabog ang ulo, gaano man kahirap pumatay ng yaksha, mamamatay ito. Gayunpaman, pagkaraan ng isang araw, ang tanging nakilala niya ay si Yakshas, at walang lumilipad na yaksha, na nagparamdam kay Yang Xiaotian na kakaiba. Bagamat kakaunti ang lumilipad na yakshas sa lupain ng demonyo, imposibleng hindi makatagpo ng isa sa isang araw sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Ang mga lumilipad na yaksha na ito ay tila lahat ay nakatago. Dumating ang gabi. Naka-cross-legged si Yang Xiaotian sa mga makakapal na sanga ng isang sinaunang puno upang magnilay at magpahinga. Ngayon, siya ay nanghuli ng higit sa 70 yakshas. Sa orihinal, sa kanyang bilis, tiyak na mas marami pa ang papatayin niya kaysa rito, ngunit sa ilang kadahilanan, paunti-unti na rin ang mga yakshas mamaya. Nagkaroon ng kakaibang katahimikan sa buong Demon Land. Wui Kui Fei Boig Sinian Yibaw. Nang siyang Xiaotian ay nagmumuni-muni at nagpapahinga sa puno, ilang mga alagad ng pamilya ang dumaan sa ilalim ng puno. May nakadiscover ng kuweba sa lambak sa unahan. Hindi ko alam kung sino ang nag-iwan dito. Maraming libong taong gulang na ginseng ng dugo, 1,000 taong gulang na gintong Ganoderma, at maraming mga espiritual na gamot para sa pagdadalisay ng mga treasure peel. Ano, may mga espiritual na gamot para sa pagpino ng mga treasure peel, hindi ba ito maaaring peke? Maraming tao ang nakakuha nito, nakita na nila ng sarili nilang mga mata, hindi dapat peke. Sumugod ang mga alagad ng pamilya. Tiningnan ni Yang Xiaotian ang mga figure ng ilang tao, na may maalalahang tingin sa kanyang mukha. Sa lupain ng mga demonyo, madalas na pumapasok ang mga malalakas na tao upang magsanay. Noong nakaraan, ang mga alagad na lumahok sa kompetisyon sa kolehiyo ay nakatuklas ng mga kuweba. Kaya posible talaga na may mga kuweba na iniwan ng mga malalakas na tao sa lambak sa unahan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sumunod si Yang Xiaotian. Kahit peke, sa lakas niya, ligtas siyang makaka-atres. Kung paanong sinundan ni Yang Xiaotian ang ilang mga alagad ng pamilya sa yungib sa lambak, narinig din ni Hushing at Li Qi ang balita at nagmadaling pumunta sa yungib sa lambak. Pagkatapos ng halos isang incenso stick, sinundan ni Yang Xiaotian ang mga disipulo ng pamilya sa isang malaking lambak. Dapat dito, sabi ng isa sa kanila.
Gayunpaman, nang sundan ni Yang Xiaotian ang mga disipulo ng pamilya sa lambak, nagkataong nakilala niya sina Huxing at Li Qi. Yang Xiaotian. Labis na nagulat sina Huxing at Li Qi nang makita si Yang Xiaotian. Pagkatapos, tumawa si Huxing, at napakatingkad ng kanyang ngiti, ito pala ay Palace Master Yang. Palace Master Yang, nagkataon lang, hindi ko inaasahan na darating si Palace Master Yang para sa kuweba ng lambak. Sinabi ito ni Huxing, naglakad patungo kay Yang Xiaotian, at ngumiti, Palace Master Yang, huwag kang mag-alala, paprotektahan kita. Nang palihim niyang ipinapalabas ang kanyang tunay na enerhiya at akmang sasalakayin si Yang Xiaotian, biglang tumunog ang, Gigi, natawa, at 12-12 ng mga yakshas ang bumasag sa hangin sa itaas ng lambak. Ang mga 12-12 ng yakshas na ito ay talagang lahat ay lumaki ng mga pakpak. Nagpalipad sila ng yakshas. At mayroong 60 o 70 lumilipad na yakshas. Nang makita ang napakaraming lumilipad na yakshas na biglang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng lambak, ang mga mukha ng mga taong disipulo na pumasok sa lambak ay lubhang nagbago, kabilang sina Huxing at Li Qi. Habang ang mga taong disipulo ay nag-aagawan upang makatakas sa lambak, nakita nila ang isang malaking grupo ng mga yakshas na lumitaw din sa pasukan ng lambak. Mayroong kasing dami ng 2,000 sa kanila. Nang makita ang makakapal na yakshas na bumubuhos at ganap na nakaharang sa pasukan ng lambak, ang mga tao na orihinal na umaasa na makatakas ay desperado at nataranta. Patayin! Sabay natin silang patayin! Sigaw ng isang alagad ng pamilya. Ngunit ang 12-12 ng mga alagad ng pamilya na pinamunuan niya ay nagmadaling lumabas nang sila ay matabyunan ng 2,000 yakshas at nagsisigawan. 12-12 ng mga alagad ng pamilya ang hindi nagtagal ay pinaghiwa-hiwalay at kinain ng mga yaksha na iyon. Ang 12-12 ng mga alagad ng pamilya ay mabilis na hinati sa mga bangkay at malinis na nilamon. Sa huli, tanging sina Yang Xiaotian, Huxing, at Li Qi lamang ang natitira. Noong una ay gustong pigilan ni Yang Xiaotian ang 12-12 ng mga disipulo ng pamilya, ngunit huli na para isipin ang tunog. Tiningnan ni Huxing at Li Qi ang bangkay at nilamon ang 12-12 ng mga disipulo ng pamilya. Sa mataas na lugar, pagkatapos ng, Jia, sabay tawa, sinabi niya, dugo, parang hindi ka pa rin gumagana, nakakaakit ka ng mga ganyang disipulo. Ang ilang mga disipulo, hindi sapat para sa ating mga lalaki na magsabunutan ng kanilang mga ngipin. The other ended flying Yasha, hey, laughed, ito ay pampaganya lang. Hindi ako naniniwala na ang mga alagad ng ibang tao ay hindi maasikaso tungkol sa Millennium Blood Ginseng at Baodan Medicinal Materials sa Lambak Dangfo. Nasolve muna namin ang batch na ito, at dapat maraming batch mamaya. Nahulog siya kay Yang Xiaotian, ngunit hindi ko inaasahan sa pagkakataong ito na mayroon pa palang mga tao na dumating sa lupain ng demonyo. Hindi maliit ang anak ng lalaking ito. Biglang sinabi ni Huxing sa mataas na altitude na lumilipad na si Yasha, lahat, patawad, kami ay mula sa Sword Academy. Ang aking master ay si Lin Yong, ang dean ng Sword College. Tumingin si Fei Tian Yasha kay Huxing, oh, disipulo ka ba ng matandang lalaki ni Lin Yong? Sa sandaling narinig ni Huxing na kilala ng kabilang partido ang kanyang Panginoon, natuwa siya sa kanyang mukha, at mabilis na niyakap ang kanyang boxing, oo, ang aking amo ay si Lin Yong, at ako lang ang kanyang pro-disciple na disipulo. Sa sandaling ito, narinig ko ang pagngisi ni Fei Tian Yasha, si Lin Yong ay malubhang nasugatan ng aking ama. Dahil ikaw ay isang disipulo ni Lin Yong, kung gayon hindi ko hahayaang mamatay ka ng ganoon kadali. Puputusan ko ng unti-unti ang laman ng katawan mo, at dahan-dahan akong kumain. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Huxing. Noong una, gusto niyang iangat ang pangalan ni Lin Yong at hayaan ang kabilang partido na magkaroon ng ilang mga pag-aalinlangan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay mga kaaway ni Lin Yong. Sa sandaling ito, biglang lumitaw si Yang Xiaotian sa kanyang mga kamay. Sword Shao Sky. Sa malamig na boses ni Yang Xiaotian, daan-daang kamanghamanghang mga espada ang nag-ulong mula sa lambak. Ang mga sword gas na ito, na gumugulong, tulad ng isang super hurricane, ay binomba sa kalangitan. Ang bilis ng bilis at ang lakas ng kapangyarihan ay gumawa ng maraming paglipad ng mga gabi. Bilasan mo! Sumisigaw ang dugo. Kasabay nito, ang itim na bakal na tinidor sa kanyang kamay ay biglang bumangga sa espada ng bagyo, habang ang mga pakpak sa kanyang likuran ay bumabalot sa mahalagang bahagi ng katawan. Nag-react din agad ang ibang Fei Tian Yasha, at iwinagayway ang bakal na tinidor sa kanyang mga kamay. 12-12 ng mga ulo ay katumbas ng Haring Yasha ng kaharian ni Wu Wang, at ang lakas ay malakas.
Nakita ko na sa itaas ng mataas na altitude, si Hanmang ay parang isang itim na bagyo. Gayunpaman, ang lakas ng espada ng bagyo ay malayo sa kanilang imahinasyon. Nakita ko ang hangin ng hurricane sword na gumulong, at agad na nabasag ang itim na bagyo na kanilang nahulog. Pagkatapos, sa hindi kapani-paniwalang bilis, agad itong sumabog sa 12-dosenang lumilipad na Tian Yasha. 12-dosenang mga Fei Tian Yasha ay hindi natakot. Biglang tumunog ang isang makapal na bakal. Nakita ko ang daan-daang sword gas na tumama sa 12-dosenang Fei Tian Yasha ng sabay. Si Yasha ay isang reinforced iron bone, at ang flying Yasha defense ay mas malakas, ngunit daan-daang sword gas, ang agad na napunit ang kanilang depensa. Sa harap ng daan-daang espada, ang kanilang mga kaliskis ay ginawang parang malutong na balat at patuloy na pinuputol. Biglang bumuhos ang ulan ng madilim na berdeng dugo mula sa mataas na lugar. Ang lumilipad na Tian Yasha ay nahulog mula sa mataas na lugar. Orihinal na 6 o 70 gabing lumilipad, na sumasakop sa kalahati ng lambak, ngunit ngayon, habang patuloy na bumabagsak ang mga lumilipad na gabing ito, ang taas ng lambak ay naging kalat-kalat. Hu Xing, pinanood ni Li Qi ang lumilipad na katawan na patuloy na bumabagsak sa mataas na altitude, at nanatili. Isang dulo, 2 dulo, 3 ulo. 36 na ulo ng lumilipad na mga bangkay ng Tian Yasha. Isang espada. Isang espada lang, nakapatay siya ng 36 na ulo para lumipad sa Tianyan. Ang bawat isa sa Fei Tian Yasha na ito ay katumbas ng kaharian ni Wu Wang. Ang iba, nagsusugal pa sa 4 na mabigat, 5. Napatingin ang 2 kay Yang Xiaotian, na may hawak na God Sword, at labis na ikinalulungkot. Ngayon lang nagkaroon ng espada si Yang Xiaotian, at pinatay niya ang 36 na lumilipad na Tianyan. Nang mabigla silang 2, biglang bumangon si Yang Xiaotian sa langit, pumunta sa mataas na lugar, at naputol muli ang kanyang kamay. Sword kills the quartet. Muling tumunog ang malamig na boses ni Yang Xiaotian. Nakita ko si Yang Xiaotian Tian sword na tumusok ng 16 na espada sa lahat ng direksyon sa paligid niya. 16 na sword shi, sabay-sabay. Hindi nais. Walang pagkakamali, isa, 611, isang libro, isang libro. 16 na sword shi, sabay na tumusok sa lalamunan ng 16 na ulo na lumilipad na Tian Yasha. Bagamat pinrotektahan lamang ng 16 na ulo na lumilipad na si Tian Yasha ang mahahalagang bahagi ng katawan, nasugatan ito ng sword shi kanina lamang. Hindi ito naayos. Huli na para maiwasan ito. 16 na Fei Tian Yasha ang nahulog muli mula sa mataas na lugar. Kapag lumilipad sa Tianyan, ang dugo at iba pa ay nag-react, at si Yang Xiaotian ay lumabas sa ikatlong espada. Ang tibak ay bumagsak sa loob ng 9 na araw. Sa mataas na altitude, biglang nahulog ang hindi mabilang na sigla ng espada. Ang natitirang Fei Tian Yasha ay natakot at umiwas. Ganyan si Rao. Mayroon pa ring ilang lumilipad na kalangitan na binomba ni Yasha ang lupa ng espada ni Yang Xiaotian. Sa paglapag, ang buong katawan ay puno ng mga butas ng espada. Pagkatapos ng 3 espada, nakita ko ang orihinal na 60 o 70 Yasha, naiwan lamang ang 7 ulo na lumilipad na Tian Yasha. Tiningnan ni Blood ang ilang lumilipad na gabing natitira sa paligid niya, umuungal na galit, at umungol, patayin siya. Tinusok ng bakal na tinidor sa kanyang kamay si Yang Xiaotian. Si Yuzo talaga ang pinuno ng grupong ito ng mga lumilipad na yakshos. Kahit na siya ay malubhang nasugatan, ang kanyang bilis ay kasing bilis pa rin ng kidlat. Ang iba pang 6 na tao ay sinaksak din si Yang Xiaotian sa galit. Malamig ang mga mata ni Yang Xiaotian. Sa pagkakataong ito, hindi niya ginamit ang Tongtian Divine Sword. Sa halip, umilo siya sa harap ni Yuzo at sinuntok ang baba ni Yuzo. Boom! Direktang pumutok ang kamao ni Yang Xiaotian sa kaliskis ng baba ni Yuzo. Patuloy ang pagsabog ng baba ni Yuzo sa bilis na nakikita ng mata. Sa wakas, ang buong ulo ay sumabog sa plasma ng dugo. Bumagsak ang katawan ni Yuzo sa harap ni Hu Xing at Li Qi. Napatingin ang dalawa sa sumabog na ulo ng katawan ni Yuzo at nanlamig. Naalala nila ang 12-dosenang mga katawan ng yaksha na pinasabog noong una silang pumasok sa lupain ng demonyo. Ang 12-dosenang mga katawan ng yaksha ay namatay na eksaktong kapareho ng katawan ni Yuzo sa harap nila, lahat sila ay sumabog sa ulo ng isang suntok. Sa oras na ito, isa pang lumilipad na katawan ng yaksha ang nahulog mula sa langit. Tulad ni Yuzo, pinasabog ni Yang Xiaotian ang kanyang ulo sa isang suntok.
Walang tigil na sinuntok ni Yang Xiaotian, at bawat suntok ay tiyak na sesabog ang ulo ng lumilipad na yaksha. Sa orihinal, si Yang Xiaotian ay nasa ikatlong antas lamang ng Martial King Realm at hindi makakalipad sa himpapawid, ngunit sa tuwing sumusuntok siya, ginagamit niya ang puwersa upang pumailanglang sa hangin, huminto sa kalagitnaan ng hangin at patuloy na sumuntok. Pagkatapos ng 6 na suntok, tanging ang huling lumilipad na yaksha ang natira. Ang lumilipad na yaksha ay natakot at gustong tumakas, ngunit sa sandaling lumingon siya, nakita niya ang isang liwanag ng espada na paparating sa kanya. Agad na pinutol ng swordlight ang ulo ng huling lumilipad na yaksha. Nahulog si Yang Xiaotian mula sa isang mataas na altitude, at nang lumapag ang kanyang mga paa sa lupa, nayanig ang lupa at gamulong ang alikabok, at sina Huxing at Li Qi ay nasakal. Napawaw sina Huxing at Li Qi, na lahat ay buhangin. Sa pagtingin kay Yang Xiaotian, na bumagsak sa lupa, ang 2,000 yasha ay hindi nang ahas na humakbang pasulong sandali. Si Yang Xiaotian ay malamig na tumingin sa 2,000 yasha. Patayin mo siya, maghayganti ka sa Blood Lord. Biglang umungol si Yasha. Habang umuungal ng malakas ang Yasha, 100 treasure level na mga espada ang biglang lumitaw sa likod ni Yang Xiaotian na parang pabo reel sa screen. Malamig ang espada. Patayin. 2,000 ulo Yasha na may hawak na isang bakal na tinidor. Ang malaking kutsilyo ay sumugod kay Yang Xiaotian baliw. Gayunpaman, hindi pa sila nagmamadali, at si Yang Xiaotian ay lumipad palabas ng treasure level sword sa gitna ng mundo, na nagbobomba sa Yasha. Biglang binomba ang 100 ulo. Nang bombahin ang grupong ito ni Yasha, nakita nilang pinutol ng mahabang espada ang kanilang mga ulo. Sa ilalim ng kontrol ni Yang Xiaotian, ang 100 mahabang espada ay naging isang sword dragon. Patuloy na lumalangoy ang sword dragon. Sa bawat galako, dapat may grupo ng mga ulo ni Yasha. Bagamat kamangha-mangha ang mga depensang ito ni Yasha, hindi nila mapipigilan ang daang-daang antas ng kayamanan ni Yang Xiaotian. Huxing, tiningnan ni Li Qi ang ulo ng lumilipad na lalaki, at nanatili. Sa ilalim ng pag-atake ng Sword Dragon ay naging 100 espada, 2,000 yasha ay hindi maaaring maging malapit kay Yang Xiaotian. Hindi pa banggitin ang papalapit, kahit 50 metro sa paligid ni Yang Xiaotian ay hindi makakapasok. Mukhang marami ang 2,000 ulo ni Yasha, ngunit sa patuloy na pag-aani ng daang espada ni Yang Xiaotian, unti-unti siyang naging mahirap. Nang makitang unti-unting bihira si Yasha, humakbang si Yang Xiaotian patungo kay Yasha. Sa bawat hakbang ni Yang Xiaotian, dapat may lumilipad na madilim na berdeng dugo. Mula sa malayo, si Yang Xiaotian ay tulad ng mamamatay na Diyos na lumabas sa berdeng dugong impyerno. Ang natitirang Yasha ay pinatay ng hakbang-hakbang. Nang makita na ang natitirang Yasha ay naging mahirap na, si Yang Xiaotian ay tumigil na lamang sa paggamit ng espada, binawi ang daang espada, at biglang pumutok. Biglang tumunog ang lambak. Nakita ko na sa ilalim ng dobleng suntok ni Yang Xiaotian, ang 79 na ulo ng tunay na Yuan Dynasty ay lumipad palabas. Boom! 12 ng Yasha ang pinasabog. Si Yasha, na binomba, ay sumabog sa buong katawan, ang kanyang ulo, katawan, at mga paa ay nakakalat sa buong lupa. Sa pagpasok ni Yang Xiaotian sa larangan ng martial arts, ang kanyang tunay na chi ay naging tunay na yuan. Kaagad pagkatapos, humakbang pasulong si Yang Xiaotian, at naglalaro pa rin siya. Lumipad muli si Kanlong. Sa lumilipad na mga dragon, ito ay ang katawan ni Yasha na sumabog. Lumipas ang oras. Sa huli, lahat ng alikabok ay naayos. Nakatayo roon si Yang Xiaotian, napapaligiran ng bangkay ni Yasha. Ngunit si Yang Xiaotian ay hindi pa rin napagtanto. Si Yang Xiaotian ay gustong magsuot ng mapusyaw na asul na brocade at mapusyaw na asul na damit. Kasing asul pa rin ito ng asul na langit, at hindi dumidikit sa kaunting dugo. Nang tumingin si Yang Xiaotian kina Huxing at Li Qi, si Huxing at Li Qi ay parang malamig na seller. Naging sauce purple ang dalawang mukha. Naglakad si Yang Xiaotian patungo sa dalawa. Natakot ang dalawa at gustong tumakas, ngunit nalaman nilang hindi nakinig ang kanilang mga paa. Yang Dianzo. Sinabi ni Huxing, at sa sandaling magsalita siya, naramdaman niyang gusto niyang umiyak. Yang Dianzo, huwag mo akong patayin, iligtas mo ako, tingnan mo ang paglalarawan ng aking Panginoon, at hilingin kay Yang Dianzo na iligtas ako. Papatayin kita. Sinabi ni Yang Xiaotian, Huxing, hindi mo ba sinasabi na gusto mo akong protektahan at alagaan? Ano ang papatayin kita? Gustong umiyak ni Huxing ng walang luha, Yang Dianzo, nagkamali ako, hindi ko dapat ipadala si Deng Yi para patayin ka. Umiling si Yang Xiaotian, alam mo, bakit ka mag-abala?
Sa pagsasalita nito, lumitaw ang espada ni Tung Tian sa kanyang kamay. Tiningnan ni Hushing ang kamay ni Yang Xiaotian sa kanyang kamay, at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng husto. Bigla niyang sinuntok ang kanyang dibdib sa dibdib ni Yang Xiaotian. Malapit na ang distansya, at biglang bumaril si Hushing. Nawala. Nang makitang bombahin na ni Hushing ang dibdib ni Yang Xiaotian, biglang itinaas ng kamay ni Yang Xiaotian ang God Sword sa kanyang kamay, sinaksak, at direktang tinusok ang kamao ni Hushing. Ang espada ni Tung Tian ay lumabas mula sa kamao ng isa, at pagkatapos ay pinanatili ang momentum, na tumusok sa dibdib ni Hushing, sa likod ng kalaban. Matigas na tiningnan ni Hushing ang Tung Tian sword sa kanyang dibdib. Kuya Hu. Nagalit si Li Qi, at tinusok ng kanyang espada si Yang Xiaotian sa kanyang kamay. Gayunpaman, bago nasaksak ang kanyang mahabang espada, lumilipad siya ni Yang Xiaotian. Pagkatapos, iwinagayway ni Yang Xiaotian ang kanyang kamay, nagpapalipad ng 100 espada, at patuloy na binobomba si Li Qi. Si Li Qi ay binomba sa itaas ng mga pader ng lambak at bundok, puno ng laman at dugo. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Hinugot ang kamay ni Yang Xiaotian mula sa dibdib ni Hushing. Bumagsak si Hushing sa lupa at pumikit. Ibinuka niya ang kanyang bibig at nagpatuloy, Yang Xiaotian. Speaking of which, tumigil. Kung ano ang gusto niyang sabihin mamaya, walang nakakaalam. Sa pagtingin sa hindi pagpayag at pagsisisi ni Hushing, ang mga mata ni Yang Xiaotian ay walang pakialam at napunta sa lambak ng Dongfo. Kahit na ang lambak ay isang bitag sa ilalim ng tel ang Yasha, umiiral ang Dongfo. Mayroon talagang isang hardin ng gamot sa loob nito, na may libu-libong taon ng blood cucumber, libu-libong taon ng gininto ang Ganoderma, at mga materyales na panggamot para sa alkamidan. Kinuha ni Yang Xiaotian ang Millennium Blood Ginseng sa garden ng gamot, ang Milenyo na Ganlingzi, at Baodan Medicinal Materials ay inalis lahat. Sa huli, inalis ni Yang Xiaotian ang steel fork na may higit sa 60 yaksha, isang malaking kutsilyo at isang space ring sa kanyang katawan. Ang mga materyales ng treasure refiner ay mahirap ding hanapin. Kung ang mga bakal na tinidor na ito, kung ang malaking kutsilyo ay muling ginawa sa pagan, ito ay higit sa 60 kayamanan. Pagkaalis ni Yang Xiaotian, tulad ng inaasahan ng mga tao at ng iba pa, nalaman ng maraming disipulo na sunod-sunod na dumating ang balita ng lambak Dongfo. Gayunpaman, ang lahat ay dumating sa lambak at nakita na ang mga yasha na katawan na naipon sa harap nila ay natigilan. Dumating sina Chen Zihan at Cheng Long sa eksena at pareho silang nagulat sa eksena. 2,000 yakshas, at 60 o 70 lumilipad na yakshas. Tuyo ang bibig ni Cheng Long, sino ang pumatay sa kanila? Kahit na ang Thunder Son ng Thunder Academy ay hindi maaaring magkaroon ng ganoong lakas. Natagpuan ni Chen Zihan ang mga bangkay ni Hushing at Li Qi sa mga yakshas. Bumibilis ang tibok ng puso niya at naramdaman niyang bahagyang humigpit ang hawak niyang espada. Sa pagtingin sa katawan ni Hushing, palagi niyang nararamdaman ang hindi maipaliwanag na pagpintig sa kanyang puso. Ang pintig na ito ay nagpalamig sa kanyang mga kamay at paa. Tiningnan ni Cheng Long ang katawan ni Hushing, ang kanyang mukha ay mapatla, hindi mas maganda kaysa kay Chen Zihan. Isang araw ang nakalipas, sa plaza ng palasyo, si Hushing, ang kanyang malapit na kaibigan, ay nakikipag-chat at tumatawa pa rin sa kanya. Pagkaalis ni Yang Xiaotian, nakakita siya ng isang nakatagong kuweba, kinuha ang mga singsing sa kalawakan ni Yuzo at ng iba pa, binuksan ang mga ito isa-isa, at binilang ang mga bagay sa mga singsing sa kalawakan ng Yuzo at iba pa. Ang lumilipad na yakshas sa kaharian ng Martial King ay mas mayaman kaysa sa ordinaryong yakshas. Ang imbentaryo na ito ay nagbigay kay Yang Xiaotian ng malaking sorpresa. Sa space ring ng higit sa 60 katao sa Yuzo, mayroong higit sa 300 mababang uri ng mga spirit stone, higit sa 100 treasure peel, at higit sa 100 mahiwagang kapangyarihan, isa sa mga ito ay isang pinakamataas na mahiwagang kapangyarihan. Bilang karagdagan sa mga ito, mayroong higit sa 4 na milyong ginto. Sa susunod na mga araw, si Yang Xiaotian ay nanghuhuli ng mga halimaw sa araw, nahasa ang kanyang swordsmanship at mahiwagang kapangyarihan, at nagsanay ng dragon art sa kuweba sa gabi. Mayroong kasing dami ng 100 king level na halimaw na namatay sa ilalim ng espada ni Yang Xiaotian. Tulad ng para sa mga likas na halimaw, mayroong hindi mabilang.
Sa araw na ito, papunta na si Yang Xiaotian, at nakita niya ang isang malaking grupo ng mga estudyante mula sa Thunder Academy na nagmamadaling pumunta sa harapan. Nahanap ni Brother Lei ang Heavenly Tribulation Thunder Water, ngunit nakatagpo ang isang grupo ng mga estudyante mula sa Divine Sea Academy at Yunhui Academy para agawin ito. Pinatawag tayo ni Brother Lei para sumugod. Dumating ang boses ng mga estudyante ng Thunder Academy. Tubig ng kulog ng langit na kapigatian. Nang marinig ang mga salita ng mga estudyante ng Thunder Academy, nagulat si Yang Xiaotian. Sa nakalipas na ilang buwan, dahil sa paghuhugas ng kanilang mga litid upang hugasan ang kanilang mga litid at palakasin ang kanilang sigla, mabilis na nagamit ang dumadagandong na tubig ni Yang Xiaotian, at karamihan sa mga ito ay nagamit na. Siya ay nag-iisip tungkol sa pagpunta sa Tiandao College sa hinaharap upang makahanap ng isang Thunderbolt. Hindi ko inaasahan na may kulog sa lupain ng demonyo. Ano ba, ang kulog? May kulog ang landlord na ito. Ang dingay na halos palaging natutulog ay nagigising kapag narinig niya ang kulog. Bilis, Xiaotian, sabayan natin ang. Tuwang-tuwa na nakita niyang Xiaotian si Dingye, at tumawa. Dingye, huwag kang masyadong excited. Inilibot ni Dingye ang kanyang mga mata. Busog ka kay Han, hindi ko kilala ang taong gutom. Sa mga araw na ito, sinisipsip nito ang pagtatanim ng dumadagandong na tubig, at matagal nang naubos ang kulog nito. Sa paghimok ni Dingye, sinundan ni Yang Xiaotian ang mga estudyante ng Thunder College. Napakaraming estudyante sa grupong ito ng Thunder College, na may 50 o 60 tao, na halos lahat ng mga estudyanteng lumahok sa Kolehiyong Debay sa pagkakataong ito. Ang nangungunang disipulo ay medyo makapangyarihan at nasa gitnang ika-4 na antas ng Marshall King. Sa mga mag-aaral mula sa Thunder Academy na lumahok sa kompetisyon sa akademya sa pagkakataong ito, mayroong dalawa na nasa itaas ng ika-4 na antas ng Marshall King, ang isa ay ang anak ng Thunder, at ang isa ay si Chen Hailin. Ang mga disipulo ng 4 na yugto ng Wuwang na ito ay tila si Chen Hailin. Sinundan ni Yang Xiaotian si Chen Hailin at ang iba pa, at dumating sa isang masukal na kagubatan. Hindi nagtagal at nakapasok na siya sa Milinch, at narinig niya ang mabangis na mga tunog ng labanan at malakas na pagbabago-bago ng kapangyarihan. Malinaw, ang anak ng Lei at Shanghai College, ang mga disipulo ng Yunhui College ay nag-aaway. Nang marinig ni Chen Hailin ang tunog ng labanan, binilisan niya ang kanyang bilis kasama ang mga disipulo ng Thunder Institute. Sa wakas, dumating ang lahat sa eksena. Nakita ko ang kabuuang 5 tao na naglaro laban sa isa't isa. To be precise, kinubkob ang anak ng 4 na tao. Isa sa 4 sa pagkubkob ay si Deng Yichen ng Yunhui College. Ang 3 pa ay mula sa Yunhui College, at ang 2 pa ay mga estudyante ng Shanghai College. Si Deng Yichen ay talagang punong disipulo ng Yunhui College, at siya ay nasa huling yugto na ng Wuwang. Hindi naman mahina ang 3 pang tao. Ang 2 sa Shanghai College ay tinatawag na Cheng Sheng. Tulad ni Deng Yichen, ang 4 na mabigat na panahon ng Wu Qing, ang isa pa ay si Cheng Wu, ang quadruple ng Wuwang. Gayunpaman, kahit na nagsanib puwersa ang 4 ni Deng Yichen, ang anak ni Lei ay may degree at relaxed pa rin. Parang dragon. Sa kabilang banda, ang 4 ni Deng Yichen ay marangal at nag-aalala. Ang anak ni Lei ay halos 2 metro ang taas, at siya ay napakakapal, lalo na ang kanyang mga braso, na sobrang kapal. Kahit na malayo, mararamdaman niyang Xiaotian ang pang-aapi sa anak ni Lei. Ang pakiramdam ng pang-aapi na ito ay hindi ang lakas ng anak ni Lei, kundi ang pang-aapi na dala ng katawan ng anak na si Thunder. Congenital Constitution. Nagulat si Yang Xiaotian. Ang ilang mga henyo, ang ilang mga martial arts mutations, ang ilang mga paliwanag laban sa kalangitan, ngunit ang ilang mga henyo ay ipinanganak na may mga espesyal na konstitusyon. Ang mga likas na talentong ito ay napakalakas at may espesyal na kakayahan. Gayunpaman, kakaunti ang mga henyo na may espesyal na konstitusyon. Itong anak ni Thunder ay dapat ay isang henyo na may espesyal na pangangatawan. Ang pakiramdam ng pang-aapi na tumatagos sa kanya ay eksakto ang pakiramdam ng pang-aapi na dulot ng kanyang espesyal na pangangatawan. Oo, ito ang katawan ni Yang Lei sa likas na konstitusyon. Boses ni Dingye. Katawan ni Yang Lei. Sabi ni Yang Xiaotian. Ang Yang Thunder Body ay isa sa mga likas na Thunder Body, at ito ay itinuturing na medyo malakas sa mga likas na Thunder Body. Sabi ni Lolo Ding. Tumango si Yang Xiaotian. Nakita ng anak ni Lei na sumugod si Chen Hailin at ang iba pa, at biglang sumuntok, at pinilit si Deng Yichen na umatras ng sabay at sabay na tumayo. Kuya Lei, tama ba? Dumating si Chen Hailin at nagtanong.
Napangiti bigla ang anak ni Lei, okay lang. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Deng Yichen at ang iba pa, at sinabing, sa kanila, hindi ko ako masasaktan. Sa tono, may malaking kumpiyansa, at ito rin ang paghamak para kay Deng Yichen at sa iba pa. Kakanyahan. Narinig ni Deng Yichen at ng iba pa na ang kanilang mga mukha ay hindi masyadong maganda. Malamig na si Cheng Sheng sa Shanghai College, anak ng kulog, umaasa ka lang sa katawan ng congenital Yang Li, kung hindi, sa tingin mo ba ikaw ang kalaban nating apat? Sa sandaling marinig ng anak ni Lei, ngumiti siya ng mahina, umaasa ako sa katawan ng congenung Yang Lei, paano ka? Kung ayaw mong magsuot ng kaunting kayamanan sa iyong katawan, binutukan kita. Si Deng Yichen, ang apat na tao ni Cheng Sheng ay natigilan. Anak ni Thunder, kahit malakas ang lakas mo, pero nagsanib puwersa ang Yunhui College at Shanghai College, at hindi ito mapipigilan ng Thunder Academy mo. Nagsalita si Deng Yichen, muli tayong lumaban, nakakatamad, ang dumadagandong na tubig sa likod ng kuweba, nahati ang tatlong universidad natin. Umiling ang anak ni Lei, nahanap ko muna, at gusto ko ng 80%. 80%. Narinig ito ni Cheng Sheng, galit na galit, ang gana sa pagkain ay hindi maliit, sa tingin mo ba ay makakain ka? Sumimangot ang anak ni Thunder, nag-isip sandali, at sinabing, well, kalahati ang kukunin ng Thunder Academy natin. Pagkatapos ay sinabi niya sa malalim na boses, ito ang pinakamababa. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Sina Deng Yichen, Cheng Sheng ay nagkatinginan, tahimik, at sa wakas ay tumango bilang pagsang-ayon. Gayunpaman, nang ang anak ni Lei, Deng Yichen, Cheng Sheng at iba pa ay gustong pumasok sa kuweba sa likod ng kuweba upang hatiin ang dumadagandong na tubig sa loob, ngunit nakita ang isang maliit na figure na biglang lumabas sa gilid. Yang Xiaotian. Si Deng Yichen, ang anak ni Lei, at iba pa ay hindi nagulat. Walang inaasahan na lilito si Yang Xiaotian dito. Dumiretso si Yang Xiaotian sa karamihan, tumingin sa kuweba sa likod, at sinabing, gusto ko lahat ng dumadagandong na tubig dito, gusto ko. Si Deng Yichen, Cheng Sheng at iba pa ay tumawa ng galit nang marinig nila ito. Maging ang anak ni Kulog ay may kakaiba sa kanyang mukha. Akala niya ay baliw na siya nang humingi siya ng 80% sa simula, ngunit hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng isang taong mas baliw sa kanya. Gusto mo lahat. Nagalit si Deng Yichen at tumingin kay Yang Xiaotian na parang nanunood ng isang biro, Yang Xiaotian, sigurado ka bang okay ka sa utak mo? Malamig ang mga mata ni Cheng Sheng, huwag mong isipin na isa kang bastos na sword hall master, hindi ako maglalakas loob na bugbugin ka hanggang mamatay, naniniwala ka ba na tatalunan kita ng baliw ng isang sampal ngayon? Nang matapos siyang magsalita, biglang may kumislap na figura, at si Cheng Sheng ay tinamaan ng suntok sa tiyan bago siya makapag-react. Bang! Dahil sa suntok na ito, nabaligtad ang mga laman loob ni Cheng Sheng, at nanginginig ang buong tiyan niya. Bumaril si Cheng Sheng na may napakasakit na ekspresyon. Hinampas niya ng malakas ang sinaunang puno sa dikalayuan. Natamba ang sinaunang puno. Pagkatapos ay nataman niya ang pangalawang sinaunang puno. Sa wakas, siya ay nakalimbag sa ikatlong sinaunang puno at tumigil. Nagkaroon ng katahimikan. Tanging si Cheng Sheng lang ang gumawa ng gurgling sound sa kanyang lalamunan. Nabaluktot ang buong mukha niya dahil sa sakit. Natigilan si Deng Yichen. Nanatili rin doon ang anak ng Kulog. Lahat ng mga disipulo ng Yunhui Academy, Shanghai Academy, at Leiting Academy ay tumingin kay Cheng Sheng na nakaprint sa ikatlong sinaunang puno at nakalimutang huminga. Si Cheng Sheng, isang martial king sa ikaapat na huling yugto, ay natangay ng suntok ni Yang Xiaotian. Kung sila ay tinatangay ng anak ng Kulog, wala silang mararamdaman, ngunit ang susi ay natangay sila ni Yang Xiaotian, sa isang suntok. Sinuntok ni Yang Xiaotian si Cheng Sheng, na para bang may ginawa siyang hindi gaanong mahalaga. Lumingon siya para tingnan si Deng Yichen, ikaw na. Si Deng Yichen, nakakasabi lang na may problema sa utak si Yang Xiaotian, ay nagbago ng ekspresyon sa gulat. Hindi man lang niya ito napansin, at sa takot, hindi niya namalayang napaatras siya ng ilang hakbang. Nang makitang umatras si Deng Yichen, naglakad si Yang Xiaotian patungo kay Deng Yichen. Patuloy na umatras si Deng Yichen. Sa wakas, nabangga niya ang isang malaking bato sa likuran niya, at pagkatapos ay napagtanto niyang wala na siyang matatakbuhan. Naramdaman ang mga mata ng mga taong nakapaligid sa kanya, nakaramdam si Deng Yichen ng kahihiyan sa kanyang puso, umungal ng galit, at ang kanyang buong katawan ay nagliliwanag.
Isang malaking martilyo ang lumitaw sa likuran niya. Ang malaking martilyo ay napaliligiran ng malakas na hangin. Ito ang martial soul ni Deng Yichen, ang Windhammer, isang top-level na martial soul na nasa level 10, hindi mas mababa sa Qingluan martial soul ni Yang Zong. Si Deng Yichen ay galit na hinimok ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan, at bigla itong inilabas. Ang Windhammer ay bumagsak kay Yang Xiaotian ng walang tigil na puwersa. Nang sabog ang martilyo ng bagyo, patuloy itong lumalaki at sa wakas ay naging parang isang maliit na bundok. Likas na mahiwagang kapangyarihan. Nagulat si Lei Jizi at ang iba pa. Matapos masira ng ilang tao ang Martial King, ang kanilang martial souls ay madyay gising ng isang mahiwagang kapangyarihan, na kilala bilang likas na kapangyarihang mahiwaga. Kung mas mataas ang antas ng martial soul, mas magiging malakas ang nagising na likas na mahiwagang kapangyarihan. Ang ilang mga super martial na kaluluwa ay gumising sa mga likas na mahiwagang kapangyarihan na may kapangyarihang maihahambing sa pinakamataas na kapangyarihang mahiwagang. Matapos gisingin ang likas na mahiwagang kapangyarihan, maaaring direktang umatake ang martial soul. Pinagmamasdan ng malabundok na storm hammer ni Deng Yichen na bumagsak, ang mukha ni Yang Xiaotian ay kalmado, at sinuntok at pumutok pa rin siya ng basta-basta. Boom! Ang lakas ng kamao ni Yang Xiaotian ay bumangga sa parang bundok na storm hammer. Ang malabundok na martilyo ng bagyo ni Deng Yichen ay talagang natanggal. Si Deng Yichen mismo ay tinamaan din ng malakas, nabugbog, nagdure ng dugo sa hangin, at sa wakas ay nabasag ng malakas sa malayong pader ng bundok. Tinatangay ng hangin ang mga bato. Si Deng Yichen ay sinabuyan ng mga bato at alikabok sa buong mukha, ngunit hindi niya maitago ang takot sa kanyang mukha. Mula nang gisingin ng kanyang martial soul ang kanyang likas na mahiwagang kapangyarihan, hindi na niya ito ginamit kailanman. Siya ay orihinal na nagplano na gamitin ito sa harap ng lahat sa ikalawang round upang gumawa ng splash. Ngunit ngayon lang, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang pasiglahin ang kanyang likas na mahiwagang kapangyarihan, ngunit hindi pa rin niya mapigilan ang suntok ni Yang Xiaotian. Nang tamaan ang Windhammer ng kanyang martial soul, para siyang tinamaan ng sinaunang sagradong bundok. Ang kilabot ng suntok na iyon ay lampas sa kanyang imahinasyon. Sa oras na ito, malinaw na naranasan niya kung gaano nakakatakot ang suntok na natanggap ni Cheng Sheng sa kanyang tiyan. Hindi nakapagtataka na ang mukha ni Cheng Sheng ay nabaluktot sa sakit. Kailangan mong malaman na siya ay tinamaan ng martial soul Windhammer, habang si Cheng Sheng ay direktang tinamaan sa tiyan ni Yang Xiaotian. Sinuntok ni Yang Xiaotian si Deng Yichen at pinagmasdan ang lugar. Ang mga estudyante mula sa Shanghai College, Yunhui College, at Leiting College na nahuli sa mga mata ni Yang Xiaotian ay napaatras lahat sa gulat, hindi nang ahas na tumingin ng diretso sa mga mata ni Yang Xiaotian. Sa wakas, ang mga mata ni Yang Xiaotian ay nahulog sa anak ni Thunder. Anak ni Thunder, kumilos ka na. Tumingin sa kanya si Yang Xiaotian. Huminga ng malalim ang anak ni Thunder, pagkatapos ay tumingin kay Yang Xiaotian na may seryosong ekspresyon, at dahan-daang humakbang pasulong ng ilang hakbang. Wala siyang sinabing kalokohan, at kumidlat sa buong katawan niya. Ang mga kidlat na ito ay naging mga ahas ng kidlat, na bumalot sa kanyang buong katawan, at mayroong daan-daang mga ito. Kasabay nito, isang pulang daloy ng hangin na parang apoy ang lumitaw sa anak ng kulog. Isang kahangahangang alon ng init ang lumundag sa lahat ng direksyon tulad ng pagtaas ng tubig. Nagulat ang lahat sa paligid at napaatras. Tanging si Yang Xiaotian lang ang nakatayo roon na hindi gumagalaw. Nang ang pulang alon ng init ay gumulong sa harap ni Yang Xiaotian, ito ay itinulak palayo ng isang hindi nakikitang puwersa. Gayunpaman, ang anak na kulog ay may mas maraming ahas na kidlat sa kanyang katawan, at ang pulang daloy ng hangin sa kanyang katawan ay lumalakas at lumalakas. Umatras man ng 100 metro ang layo ng mga tao sa paligid niya, parang papasok pa rin sila sa isang bulkan. Habang patuloy na tumataas ang kapangyarihan ng Yang Thunder Body ng Thunder Swan, nagbago rin ang kanyang mga mata, na parang may pulang apoy na dumadaloy. Ang Thunder Swan ay hindi gumamit ng anumang armas, tulad ni Yang Xiaotian kanina lang, direkta siyang sumuntok. Nang siya ay sumuntok, daan-daang kidlat na ahas at pulang apoy sa kanyang katawan ang nasuntok gamit ang kanyang lakas ng kamao. Napakalakas ng momentum at kapangyarihan kaya natakot ang mga estudyante ng Shanghai Academy at Yunhui Academy. Nang makitang sumuntok ang Thunder Swan, ginamit ni Yang Xiaotian ang beginning dragon art at sumuntok. Biglang umungal ang dragon sa langit at lupa. 99 na True Yuan Dragons ang umungal. Sa gulat na mga mata ng karamihan, ang True Yuan Dragons ay bumangga sa mga ahas ng kidlat. Boom! Daan-daang kidlat na ahas ang natangay.
Kasabay nito, ang lahat ng pulang apoy ay nalipad. Ang tunay na Yuan Dragon ay patuloy na sumulong. Ang anak ng kulog ay nagulat, at binago ang kanyang kamao sa isang palad, at pinasabog ang dalawang palad. Ang libro ay puno ng nilalaman. Mahusay na Thousand Thunder Palm. Nakita ko ang 12-12 ng mga kidlat na palm print na sumasabog sa True Yuan Dragon. Ngunit hindi nito matitinag ang True Yuan Dragon. Nagpatuloy ang tunay na Yuan Dragon. Nagulat ang anak ni kulog at dali-daling napaatras. Ang hindi masisira na True Yuan Dragon ay sumabog sa lugar kung saan siya nakatayo. Gamulong ang buhangin at alikabok. Nang bumagsak ang buhangin at alikabok, nagulat ang lahat. Nakita nila ang isang nakakatakot na hukay na lumitaw kung saan sumabog ang True Yuan Dragon, at ang nakapalibot na lupa ay tila arrow ng patag. Ang anak ni kulog, na halos hindi umiwas, ay nakaramdam ng lamig sa kanyang likuran. Buti na lang at ngayon lang niya ito naiwasan. Kung ang suntok na ito ay tumama sa kanya, kahit na siya ay may katawan na yang lay, siya ay baldado. Anong uri ng mga kasanayan sa Dragon Clan ang ginamit ni Yang Xiaotian ngayon? Napakalakas at nakakatakot. Nang nabigla pa ang Son of Thunder, nilapitan ni Yang Xiaotian ang Son of Thunder at muling sinuntok. Ang suntok ni Yang Xiaotian ay mabagal at karaniwan sa paningin ng iba, ngunit sa mata ng anak ni Thunder, ito ay kasing bilis ng kidlat. Hinaranggan ng suntok na ito ang lahat ng kanyang mga ruta sa pag-urong. Ang suntok na ito ay suntok ng langit at lupa. Parang bumagal ang paligid ng langit at lupa. Palakas ng palakas ang tunog ng suntok hanggang sa mapuno nito ang buong isip ng anak ni Thunder. Bago dumating ang suntok, napuno ng walang katapusang takot ang anak ni Thunder. Itinaas ng anak ni Thunder ang kanyang kamao upang harangan, ngunit pinalo ni Yang Xiaotian ang kanyang kamao ng isang suntok, at pagkatapos ay tinamaan ang kanyang dibdib gamit ang kanyang kamao. Parang nahulog na bulalakaw ang anak ni Thunder. Sa malakas na ingay, hindi alam ng anak ni Thunder kung ilang sinaunang puno at bato ang kanyang itinumba. Kuya Lei. Nagulat si Chen Hailin at iba pang estudyante ng Thunder Academy at sinugod ang anak ni Thunder. Pagdating nila sa anak ni Thunder, nalaman nilang tuluyan ng bumagsak ang dibdib ng anak ni Thunder, at mas duguan ang kamao nito, at hindi nila alam kung nabasag na ang buto nito. Dumudugo ang bibig ng anak ni Thunder. Nang makita ang kahabag-habag na kalagayan ng anak ng kulog, ang lahat ay nanginginig. Alam mo, ang anak ni Thunder ay may Yang Thunder Body, at ang kanyang depensa at lakas ay kamangha-mangha, ngunit ngayon ay gumuho ang kanyang dibdib dahil sa suntok ni Yang Xiaotian. Ito ay dahil unang hinarang ng kanyang kamao ang kamao ni Yang Xiaotian. Kung ang kamao ni Yang Xiaotian ay direktang tumama sa Son of Thunder, hindi ba posibleng masuntok ang Yang Thunder Body ng Son of Thunder? Gaano katikat ang kamao ni Yang Xiaotian? Si Chen Hailin at ang iba pa ay tumingin sa kamao ni Yang Xiaotian dahil sa gulat, ngunit nalaman na ang kamao ni Yang Xiaotian ay hindi naiiba sa isang ordinaryong bata, kulay rosas at malambot. Ngayon lang, ito ay isang kulay rosas at malambot na maliit na kamay na halos sumuntok sa katawan ng Yang Thunder ng anak ng Thunder. Sinuntok ni Yang Xiaotian ang anak ni Thunder, at ang kanyang mga mata ay nahulog kay Chen Hailin, at biglang nagbago ang mukha ni Chen Hailin. Hindi nakakagulat na nagbago ang mukha ni Chen Hailin. Maging ang Yang Thunder Body ng anak ng Thunder ay halos masabugan ng maliit na pink na kamao ni Yang Xiaotian. Ang kanyang maliit na katawan ay wala pa rin sa harap ni Yang Xiaotian. Habang lubhang nagbago ang mukha ni Chen Hailin, lumapit siya sa mga taong nasa likuran niya. Na parang sa ganitong paraan lang siya nakakaramdam ng kaunting kaligtasan. Nakita ni Yang Xiaotian ang hitsura ni Chen Hailin, at pagkatapos ay nahulog ang kanyang mga mata kay Cheng Wu mula sa Shanghai College. Bukod sa anak ng Thunder, Deng Yichen, at Cheng Sheng, ang pinakamalakas ay sina Chen Hailin at Cheng Wu. Si Cheng Wu, tulad ni Chen Hailin, ay nagulat at napaatras nang makita niya ang mga mata ni Yang Xiaotian na bumagsak sa kanya, nakasandal sa karamihan. Sinulyapan ni Yang Xiaotian ang lahat ng mga estudyante mula sa Shanghai College, Yunhui College, at Leiting College sa eksena, at sinabing, sabay-sabay kayong umatake. Sabay atake. Nang marinig ang mga salita ni Yang Xiaotian, ang mga estudyante ng tatlong kolehiyo sa eksena ay natigilan. Alam mo, mayroong higit sa 50 tao sa Leiting College, higit sa 50 tao sa Shanghai College, at higit sa 70 tao sa Yunhui College. Gusto talaga ni Yang Xiaotian na sabay-sabay na umatake ang lahat. Nagkatinginan ang mga estudyante ng tatlong malalaking kolehiyo, ngunit walang umatake. Nang makitang walang umatake, si Yang Xiaotian ay nanguna sa paglalakad patungo kay Chen Hailin. Nang makita ito, ang mga mata ni Chen Hailin ay kumislap ng matinding liwanag,
lahat ng tao ay sama-samang umatake. Mayroon tayong higit sa 180 katao, higit sa 40 Martial King, hindi ba natin siya kayang pigilan ng mag-isa? Sa puntong ito, umikot ang tunay na enerhiya ng buong katawan, at tinawag ang Martial Soul. Isang itim na tigre na may 3 mata ang lumitaw sa likod ni Chen Hailin. Ang lahat ng iba pang mga estudyante ng Thunder Academy ay nagpatawag ng kanilang Martial Souls at nag-circulate ng kanilang tunay na enerhiya. Biglang nagpalit-palit ang liwanag at nagliwanag sa buong masukal na kagubatan. Nagsama-sama ang aura ng lahat ng estudyante ng Thunder Academy, na nagpagulong-gulong ng isang malaking bagyo. Nang makita ito, ipinatawag din ng mga estudyante ng Yunhui Academy at Shanghai Academy ang kanilang Martial Souls at ipinakalat ang kanilang tunay na enerhiya. Mahigit sa 100 Martial Souls ang lumitaw sa itaas ng masukal na kagubatan, at ang nakakatakot na kapangyarihan ay pinigilan ng daloy ng hangin ng nakapalibot na langit at lupa. Nang ipatawag ng lahat ng mga estudyante ng 3 malalaking kolehiyo ang kanilang Martial Souls, isang malaking itim na pagong na kasing laki ng maliit na lupain ang lumitaw sa likod ni Yang Xiaotian. Iyon ay ang Xuanwu Spirit ni Yang Xiaotian. Nang lumitaw ang Xuanwu Spirit ni Yang Xiaotian, ganap nitong tinakpan ang kalangitan sa itaas ng masukal na kagubatan. Sunod-sunod, ang nakakatakot na madilim na agos ng hangin ay patuloy na umiikot, at malamang na mayroong 10,000 sa kanila. Napuno ng madilim na agos ng hangin ang buong masukal na kagubatan. Ang lupain ng demonyo ay orihinal na kulay abo, at nang lumitaw ang Xuanwu Spirit ni Yang Xiaotian, ang masukal na kagubatan ay naging ganap na madilim. Ang mga estudyante ng 3 malalaking kolehiyo ay tila pumasok sa isang madilim na mundo. Nang mapuno ng madilim na agos ng hangin ang masukal na kagubatan at umihip ang marahas na hangin, ang mga estudyante ng 3 pangunahing kolehiyo ay umatras sa takot. Ang ikinatakot ng mga mag-aaral ng 3 malalaking kolehiyo ay na pagkatapos na lumitaw ang Xuanwu Spirit ni Yang Xiaotian, ang kanilang mga espiritu ay nanginginig, tulad ng mga tagapaglingkod na nakikita ang pinakamataas na hari. Sa unang pagkakataon, nalaman nila na napakahirap na buhayin ang espiritu. Hindi pa ito nangyari noon. Anong nangyari? Tiningnan nila ang nakakagulat na malaking itim na higanteng pagong na lumitaw sa likod ni Yang Xiaotian sa takot. Ito ba ang kapangyarihan ng Super Spirit na Black Sea God Turtle? Gayunpaman, nakakita rin sila ng mga Super Martial Souls. Kahit na ang nangungunang 11 Martial Souls ay hindi maaaring maging napakalakas. Pabayaan ang nangungunang 11 Martial Souls, kahit na ang 12th Martial Souls ay hindi maaaring maging napakalakas. Nilulunok ni Yang Xiaotian ang makalangit na kapigatian ng kulog na tubig para magsanay sa mga araw na ito. Ang 2 Martial Souls ay patuloy na nagbabago at lumalaki. Lalo na pagkatapos masira ang Martial King Realm, ang 2 Martial Souls ay palaki ng palaki. Ngayon ang Xuanwu Martial Soul ni Yang Xiaotian ay higit sa 10 beses na mas malaki kaysa noong una siyang pumasok sa Divine Sword Academy. Ipinatawag ni Yang Xiaotian ang Xuanwu Martial Soul, ngunit hindi ipinatawag ang Black Dragon Martial Soul, at dumiretso sa mga estudyante ng 3 pangunahing kolehiyo. Nagulat ang mga estudyante ng 3 malalaking kolehiyo nang makitang may lumitaw na makapal na patong ng itim na yelo kung saan naglalakad si Yang Xiaotian. Ang kamangha-manghang malamig na hangin, tulad ng isang hindi nakikitang uod, ay nag-drill sa kanilang mga buto, at hindi nila napigilan ang panginginig. Biglang nanginig ang Xuanwu Martial Soul ni Yang Xiaotian, ang madilim na daloy ng hangin ay marahas, at ang mga puno sa masukal na kagubatan ay patuloy na natatakpan ng itim na yelo. Nakaramdam ng lamig ang lahat. Atake. Umungol si Chen Hailin, atake ng buong lakas. Ang sinumang maglakas loob na umatras ay magiging taksil sa akademya. Sinaksak niya ng espada si Yang Xiaotian. Nagsaksak siya gamit ang isang espada, at daan-daang parang sutlan na mga ilaw ng espada ang tumagos sa madilim na daloy ng hangin at sinaksak si Yang Xiaotian. Ito ang dakilang mahiwagang kapangyarihan ng Thunderbolt Academy, ang Lightning Sword. Ang Lightning Sword ay makapangyarihan din sa mga dakilang mahiwagang kapangyarihan, ngunit sa kasamaang palad si Chen Hailin ay nilinang lamang sa kaharian ng maliit na tagumpay. Bago dumating ang liwanag ng espada kay Yang Xiaotian, ito ay ganap na nagyelo ng malamig na hangin ng Black Tortoise Martial Soul at pagkatapos ay nawala. Nang makita ng mga estudyante ng 3 pangunahing akademya ang pag-atake ni Chen Hailin, buong lakas din silang sumalakay. Biglang lumiwanag ang liwanag ng espada at malamig ang liwanag ng talem. Sa ilalim ng iba't ibang mahiwagang kapangyarihan ng mga estudyante ng 3 pangunahing akademya, ang malamig na hangin ng Black Tortoise ay naalis. Si Yang Xiaotian ay kumislap, na parang multo,
at sumugod sa mga estudyante ng tatlong pangunahing akademya sa halip na umatras. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang forum, isang anim, isang siyam, isang libro, isang forum. Hindi siya gumamit ng espada, puro kamao lang, at bawat suntok ay tumatama sa isang estudyante. Ang mga estudyanteng natamaan ay pinaputukan lahat tulad ni Lei Jizi, Deng Yichen, at Cheng Sheng. Mula sa malayo, sunod-sunod na estudyante ang binaril. Pagkaraan ng ilang sandali, 12-dosenang mga mag-aaral na lamang ang natitira mula sa tatlong pangunahing kolehiyo. Nang makita ang mga mag-aaral mula sa mga kolehiyo na sunod-sunod na pinagbabaril saan man dumaan si Yang Xiaotian, si Lei Jizi, Deng Yichen, at Cheng Sheng ay natakot lahat. Sa ilalim ng takot na titig ng tatlong tao, sa isang kisap mata, lahat ng mga estudyante mula sa tatlong malalaking kolehiyo ay binaril ni Yang Xiaotian. Mahigit 100 tao ang nakahiga sa lupa, humahagulgol. Tiningnan ni Yang Xiaotian ang tatlong tao, sina Thunder Son, Deng Yichen, at Cheng Sheng, na nanginginig na tumayo, at sinabing, kayong tatlo ay dapat sabay na umatake. Sa sobrang takot ni Thunder Son, Deng Yichen, at Cheng Sheng ay nadulas sila at muntik pang matamba. Kami. Nang inag ang mga labi ni Cheng Sheng, ang kanyang mukha ay mapatla at walang dugo, at umiling siya, ayaw namin ng Heavenly Tribulation Thunder Water. Sa pag-iisip pabalik sa suntok sa kanyang tiyan na natamaan lang siya ni Yang Xiaotian, hindi maiwasang manginig ang kanyang tiyan, hindi, kumikibot ito. Kung muli siyang sinaktan ni Yang Xiaotian sa tiyan, hindi ito kumikibot, ngunit ganap na patay. Umiling din sina Thunder Son at Deng Yichen at sinabing hindi nila gusto ang Heavenly Tribulation Thunder Water. Oh, ayaw mo ng Heavenly Tribulation Thunder Water. Inusenteng ngumiti si Yang Xiaotian. Tahimik na tumango si Thunder Son, Deng Yichen, at Cheng Sheng. Pagkatapos, kumuha si Yang Xiaotian ng 3 tableta, sinabi sa tatlo na sila ay mga control pill, at pagkatapos ay hiniling sa tatlo na lunukan ang mga ito. Pinagmasdan ng tatlo ang mga pildores na nasa harapan nila na may pangit na mukha. Lalong nagalit si Cheng Sheng. Siya ay isang inapo ng maharlikang pamilya, ngunit si Yang Xiaotian ay nang-ahas na pilitin siyang inumin ng control pill. Gayunpaman, sa pagharap sa malamig na mga mata ni Yang Xiaotian, ang kanyang galit sa wakas ay dahan-daang nawala. Maya-maya, tahimik na nilamon ng tatlo ang tableta. Hiniling din ni Yang Xiaotian sa mga estudyante ng tatlong kolehiyo na naruroon na lunukan ang tableta. Matapos gawin ang lahat ng ito, inilabas ni Yang Xiaotian ang top grade na immortality pill at ibinigay ito sa lahat upang lunukan at pagalingin ang kanilang mga sugat. Tiningnan ng anak ni Thunder at ng iba pa ang top grade na immortality pill sa harap nila, at lahat sila ay natigilan.